Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang nag-iisang tagapagmana. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark. Kabanata 3401. Sabi ni Hans, ito ang bagay na nagmula rito. Inuko pa lang namin ang lugar na ito. Pagkaalis nila, pumunta ako rito kasama ang katawan ni Marie. May nakatakas mula rito at nagdulot ng sakuna. Itinuro ni Hans ang mga itim na mantsa ng dugo at ang mga marka ng kuko sa reinforced metal sa gilid, novel drama. Tumingin si Philip sa paligid, ngunit wala dito maliban sa ilang mga sirang buto at mga kagamitan. May iba pa bang lugar? Tanong ni Philip. Oo. Nagpatuloy si Hans sa pangunguna. Naglakad sila patungo sa isa pang pinto at bumaba sa isang hagdanan na parang may butas sa ilalim. Hindi nagtagal, dinala ng vampira si Philip sa ibang mga lugar at sinabing, ang lugar na ito ay ginagamit upang mag-imbak ng mga kemikal. Hindi nagtagal pagkarating namin, narinig namin na may dumating at kinuha ang lahat sa isang gabi. Dumating silang tatlo sa dormitory area sa unang palapag. Nagkalat ang ilang mga pang-araw-araw na pangangailangan, at tila nagkaroon ng emergency evacuation. Nakahanap si Philip ng isang tala-arawan sa isang mesa at binaliktad ito. Doon natapos ang record. Mayroong iba't ibang mga indikasyon na ang bagay na ito ay malamang na isang eksperimentong nilalang ng isang pangkat ng labanan. Walang bakas ng mga magulang ni na Jack at Jess, ngunit base sa timeline, malamang na ipinadala sila dito bilang evacuation team. Nilinga ni Philip si Hans at sinabing, sigurado ka bang hindi mo pa nakikita ang mga gumagalaw na iyon? Bahagyang natarante si Hans at mabilis na sinabing, oo, pero hindi ako nasa mabuting kalagayan noon, kaya nagtago ako sa isang sulok at sumilip na lang sa kanila. Bagamat dinala ni Hans si Philip dito, maaaring puno ng kasinungalingan ang kanyang mga salita. Nagpatuloy ang tatlo sa paglalakad papunta sa mga kwarto sa ibabang palapag. Sa wakas ay nagawang galugarin ni Philip ang pinakamalalim na bahagi gamit ang kanyang lakas sa pag-iisip. Agad siyang tumalon pababa at nakakita ng mga tambak na buto sa ibaba. Natapos ang hagdan sa kalagitnaan ng hukay. Parang may gustong itago. Nakahanap si Philip ng isang bukas na espasyo upang mapunta, at ang mga buto dito ay hindi mula sa parehong oras. Batay sa antas ng pagkabulok, ang mga buto sa pinakamababang palapag ay hindi bababa sa 4 o 5 taong gulang, habang ang mga buto sa itaas na palapag ay may laman pa rin, na nangangahulugang wala pang 3 taon ang mga ito. Sa paghusga sa pananamit, dapat itong mga ordinaryong tao. Masyadong matapang ang amoy. Kumunat ang noo ni Philip at tumingin sa mga bangkay. Ang vampirang si Hans ay naging paniki at lumipad pababa. Namangha din si Hans sa tanawing ito. Tumingin siya sa mga kaina hinalang mata ni Philip at nagmamadaling sinabi, hindi ko ginawa ito. Hindi pa ako nakapunta dito dati. Hindi alintana kung nagsasabi siya ng totoo. Pagkatapos mahukay ni Philip ang lahat ng mga bagay sa mga bangkay na ito, nakita niya ang isang larawan ng isang pamilya ng 4 na nakangiti ng napakatamis. Ang dalawang bata ay sina Jack at Jess, ilang taon na ang nakalilipas. Habang hinahalukay niya ang mga bagay na ito, nalaman ni Philip na karamihan sa mga bangkay dito ay namatay dahil sa pagkawala ng dugo matapos mahulog at magduso mula sa mga bali ng buto. Maaaring ginugol nila ang natitirang bahagi ng kanilang buhay sa madilim na lugar na ito, na sinamahan ng mga bundok ng mga buto. Natagpuan ni Philip ang 2 buto at sinunog ang mga ito ng apoy. Magpahinga sa kapayapaan. Pagkatapos, inilagay niya ang mga iyon sa 2 garapon at inilagay sa kanyang singsing sa kalawakan. Sa wakas makikita na muli ng 2 bata ang kanilang mga magulang. Nang makita ang mataas na apoy ni Philip, natuwa si Hans na napigilan niya ang kanyang kasakiman. Tara na! Sinunog ni Philip ang lahat ng buto dito para maging abo at ibinaon sa lupa. Naglabas si Philip ng work badge na ngayon lang niya nakita. Bukod sa pagkakakilanlan ng manggagawa, mayroon ding pangalan ng kumpanya, Glory Biochemical Technology. Kabanata 3402. Dinala ng vampira si Philip pabalik sa unang bulwagan. Ang iba ay hindi umalis at tahimik na nakaupo doon na naghihintay sa pagbabalik ni Philip. Maikling ipinaliwanag ni Philip ang sitwasyon sa lahat. Lumapit ang babaeng nakahod na may dalang baril at tinanggal ang hood. Kinuha niya ang isang journalist badge mula sa kanyang bulsa at sinabing, isa akong reporter mula sa Pioneer Daily ng ika-5 kontinente. Nakarinig ako ng mga chismis na mayroong biochemical weapons dito, kaya pumunta ako upang mag-imbestiga. Sana ay makipagtulungan ka sa akin. Nang marinig na ginawang abo ni Philip ang lahat ng buto, sinabi ng batang babae na may hugis itlog na mukha, bagaman tama ang ginawa mo, nakakalungkot na wala na ang ilang ebidensya ng kanilang kalupitan.
Hindi nagsalita si Philip bagkus ay inilabas niya sa storage ring ang malaking bahagi ng mga personal na gamit ng mga bangkay na iyon. Ibinigay niya ang mga ito at sinabi, sapat na ba ito? Pagkatapos noon ay inabot na rin ni Philip ang diary. Hindi ibinigay ni Philip ang ilang bagay tulad ng ID ng trabaho. Nang makitang si Philip ay nakakuha ng napakaraming bagay mula sa mga bangkay ng walang takot, ang batang babae ay mabilis na nagsabi, sila ay higit pa sa sapat. Pagkatapos, nagmamadali siyang nagayos at nag-impake ng mga bagay na ito. Lumapit ang halimaw na tamer at bumantong hininga, nako. Walang lihim na kayamanan. Maswerte ka at nabuhay ka, sabi ng lalaking nakatand. Kanina pa siya nakatitig sa vampira. Muntik nang mabura ang team dahil sa kanya, 17 tao ang dumating, at hindi kasama ang vampira at zombie, 4 na tao lang ang naiwan sa 15. Captain, dapat tayong makakuha ng pera pagkatapos nating bumalik, tama ba? Tanong ng Beast Tamer. Iyan ang sinabi ng mayamang negosyante. Ang tand guy ay hindi sigurado. Bumantong hininga si Hans at sinabing, ang mayamang negosyante ay aking puppet para kusa kang akitin dito. Papatayin kita. Nang marinig na siya ay nalinlang, gusto ng lalaking tand na magpatawag ng apoy para sunugin ang vampirang nasa harapan niya. Ngunit maaari kitang bigyan ng ilang gintong barya. Nang marinig ito ng Beast Tamer, mabilis niyang niyakap ang galit na lalaki at sinabing, Captain, kalimutan mo na ito. Ang tand guy ay hindi inaasahan ang resulta para sa kanyang unang misyon. Malamang, hindi na niya kailangan pang bumalik pagkatapos nilang bumalik. Binigyan sila ni Hans ng isang bag na puno ng mga gintong barya at sinabing, maaari mong ibalik ang mga bangkay kung gusto mo. Nagnganga ang mga ngipin ng tand na lalaki at sinabing, hindi na kailangan. Ang kanyang mga emosyon ay sumailalim sa ilang banayad na pagbabago. Napansin din ni Philip ang pagbabagong ito ngunit hindi nagbigay ng komento. Ang kanyang layunin dito ay nakamit. Ang tand guy ang unang humakbang at hinubad ang mga gamit sa mga bangkay. Bagamat may hinanakit sa kanyang mga mata, unti-unting napalitan iyon ng kasamaan. Pagkatapos ng maikling pahinga, bumalik ang lahat sa desyerto. Bagamat ang tand guy ang nanguna sa pagkakataong ito, hindi na muling narinig ang kanyang masiglang boses. Ang taong ito ay sinaktan na ng panloob ng mga demonyo, ngunit ang iba ay hindi na madaling mamagitin, at si Philip ay hindi rin naabala. Ang lahat ay tumawid sa desyerto at bumalik muli sa Lawless Land, ngunit walang tumanggap sa kanila, at handa silang maghiwalay ng landas. Nais ng babaeng reporter na bumalik sa punong tanggapan upang ilantad ang pangyayaring ito, at walang nagsabi ng anuman. Pagkatapos noon, naglakad si Philip papunta sa tahanan ng mga bata. Ang halimaw na tamer ay sumunod kay Felipe at sinabi, sasama ako sa iyo. Pumunta ka kung saan ka dapat pumunta. Huwag mo akong sundan, malamig na sabi ni Philip. Napakagulo ng lugar na ito. Delikado para sa isang mahinang babaeng tulad ko. Pakiramdam ko ligtas ako kapag kasama kita. Habang nagsasalita siya, pinilipit ng babae ang kanyang mga balikat at sinubukang hilahin ang kamay ni Philip. Isang mahinang babae. Kung hindi nakita ni Philip na kinokontrol niya ang isang higanteng alakdan at isang grupo ng mga makamandag na nilalang, maaaring maniwala siya ng kaunti. Iniwasan ni Philip ang hilig ng babae at sinabing, Miss, please control yourself. Kabanata 3403. Pagkasabi niyo ay umalis siya sa isang iglap, naiwan ang babaeng nakatayo doon sa hangin. Nagalit iyon sa kanya. Tinapakan niya ang kanyang paa sa lugar at sumigaw, huwag mo na akong makitang muli. Si Philip ay bumalik sa lumang lugar ng tirahan sa pamamagitan ng memorya. Nakita niya ang isang grupo ng mga tao na nagkukumpulan sa labas, at si Jack ay nakikipagtalo sa ilang mga tao na mahusay ang pananamit sa tabi ng dalawang malalaking demolition machine. Sa pagtulak sa mga tao, lumapit si Philip kay Jack, na sumisigaw, hindi mo basta-basta masisira ang bahay namin ng ganito. Anong nangyayari? Tanong ni Philip. Philip, bumalik ka. Napansin na lang ni Jack na nasa tabi niya si Philip at tuwang-tuwang dilat ang mga mata. Pagkatapos, itinuro niya ang mga makinang nasa harapan niya at sinabing, gusto nilang give-in ng residential building ngayon. Isang lalaking may peklat sa mukha sa pangunguna ang sumigaw, huwag maglagay ng mga salita sa aming mga bibig. Ipinaalam namin sa iyo noong isang linggo. Bueno, gusto mong makuha ang aming lupain ng walang bayad nang hindi nagbibigay sa amin ng anumang kabayaran. Siguradong nananaginip ka. Managinip ka. Hindi tayo uurong ngayon. Habang nagsasalita sila, kumuha ang mga tao ng bulok na gulay at itlog at sinimulang ihagis sa grupo ng mga tao. May martilyo pa nga sa mga itinapon. Nang makita ito, sumigaw ang lalaki, at isang pader na gawa sa lupa ang lumitaw sa harap niya, na humaharang sa mga hindi epektibong pag-atake. Siya ay isang 6-star Earth Element Cultivator. Pagkatapos, mabangis niyang sinabi, mga matigas ang ulo na tanga. Itulak mo na lang sila.
Humandar ang sasakyan at gumulong patungo sa mga tao. Napatulala ang mga maingay na tao. Nakalimutan na nila ang sinabi nila at bumalik sa bahay para ayusin ang mga gamit nila. Gayunpaman, ilang matanda pa rin ang nakadapa sa sahig na tila handa na silang mamatay sa pakikipaglaban. Philip, tulungan mo kami. Niyugyug ni Jack ang sulok ng damit ni Philip, ang malalaking luhang mga mata nito ay naging malambot ang puso ni Philip. Tinapik-tapik ni Philip ang kanyang ulo at sinabing, bumalik ka sa kapatid mo. Hayaan mong ako na ang bahala dito. Pinunasan ni Jack ang kanyang mga luha, tumanggaw ng mariin, at tumakbo pa uwi. Tumayo si Philip sa harap ng demolition machine, sinipa ito ng isang paa, at pinahinto ang napakalaking makina gamit ang isang kamay. Mag-chat tayo, sabi ni Philip. Bagamat nakita niya ang lakas ni Philip, mayabang pa ring sinabi ng lalaking may galo sa mukha, saan nanggaling ang walang alam na batang ito. Walang mapag-usapan. Lumapit si Philip sa lalaki at hinawakan ang braso nito habang nakasuot ang communicator. Kahit anong pilit ng lalaki ay hindi siya makawala sa malabisyong pagkakahawak ni Philip. Jumbo Construction. Dalhin mo ako sa amo mo. Tinawag ni Philip ang kanyang personal na impormasyon. Gusto mo, sabi ng lalaki na may masakit na ekspresyon. Masyado kang matapang. Pagkasabi noon ay binuhat ni Philip ang lalaki at lumipad sa ere. Tumingin ang lalaki nang lumiit ang mga gusali sa kanyang paanan at mahigpit na hinawakan ang damit ni Philip. Ngumisi si Philip at sinabing, may magdadala sa akin doon. Pagkasabi noon ay kumalas siya sa pagkakahawak at itinapon palabas ang lalaking may peklat na mukha. Naramdaman ng mabilis na pagbagsak, sa wakas ay humingi ng awa si Scarface at sumigaw ng desperadong, tulong. Kukunin kita! Kukunin kita! Tulungan mo ako! Hinawakan ni Philip ang kanyang kwelyo sa likod at sinabing, dapat ay sinabi mo ng mas maaga sa halip na hayaan ang iyong sarili na magdusa dito. Kabanata 3404. Hinawakan ni Philip ang lalaki at dahan-daang bumagsak sa lupa. Sa oras na ito, si Scarface ay wala sa kanyang dating kayabangan. Ang kanyang mga binti ay nanginginig na parang halaya, at isang daloy ng dilaw na likido ang umagos mula sa laylayan ng kanyang pantalon. Sabihin sa iyong mga tauhan na huminto at dalhin ako sa iyong amo, malamig na sabi ni Philip. Pagkatapos ng ilang kaayusan, nagpalit si Scarface ng isang pares ng pantalon at dinala si Philip sa isang itim na hover na kotse. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang pribadong residential area, at huminto ang sasakyan sa labas ng isang villa na napapalibutan ng kakaibang mga bato. Hindi pinansin ang pagtutol ni Scarface, itinulak ni Philip ang dalawang pinto ng seguridad at pumasok. With his senses, nadetect niya ang 8 tao sa second floor 4 na nakaupo sa sofa at ang natitirang 4 ay nakatayo sa isang tabi na parang may pinag-uusapan. Matapos marinig ang ingay mula sa ibaba, ang mga taong nakatayo ay nagmamadaling bumaba. Nang makakita ng estranghero na pumasok, agad na sinubukan ng 4 na ibaba si Philip. Ang 4 ay nasa huling yugto ng 6 na bituin, kaya hindi sila masyadong masama. Si Philip ay hinabi ang kanilang mga pag-atake na parang ahas, at bago nila ito namalayan, nahulog sila sa sahig na walang malay. Si Scarface, na nagtatago sa labas ng pinto, ay inisip na siya ay mapalad na nakaiwas sa isang paghaharap kay Philip. Hindi siya pinansin ni Philip at umakyat sa itaas. Ang sikat ng araw na nagmumula sa malalaking bintana ng pransya ay sumikat kay Philip na kakapikita lang na parang isang war god. Medyo natigilan ang mga tao sa sofa. Sabi ni Philip, sino ang boss ng Jumbo Construction? Isang mataba at nasa katanghaliang gulang na lalaki ang dahan-daang bumangon at sinabing, ako, ano ang problema? Kailangan kita. Pagkatapos sabihin iyon, kumakbang si Philip at binuhat ang lalaki palabas, naiwan ang 3 tao na walang oras na mag-react. Inihagis ni Philip sa kotse ang amo ng Jumbo Construction. Sumigaw ang amo nang makita si Scarface, turncoat ka. Sinusubukan mo bang magrebelde? Boss, napilitan akong gawin ito. Patawarin mo ako, pakiusap ni Scarface para sa awa. Ipagpaliban ang petsa ng pagwawasak sa mga slum ng 1 buwan at ilipat ang naaangkop na kabayaran sa kanilang mga account bukas. Itinuro ni Philip ang sasakyan at umalis sa lugar. Ano? Saang slum area? Blankong tanong ng amo. Boss, ito ang lugar ng scrap metal sa Timog Silangan na sulok. Oh, naalala ko na, pero bakit ako makikinig sa iyo? Sa wakas ay nakabawi na rin ang amo sa kanyang gulat. Dahil ang iyong buhay ay nasa aking mga kamay. Malamig na sabi ni Philip. Binuksan niya ang pinto ng kotse at inihagis ang amo palabas ng mabilis na hover na sasakyan. Gayunpaman, bago siya bumitaw, hinaila siya pabalik ni Philip, tinitigan siya, at tinanong, nakuha mo ba? Naiintindihan ko. Maglalabas ako ng pahayag, ngunit magkano ang nararapat? Maaari mong malaman ito. Pagkatapos noon, ipinikit ni Philip ang kanyang mga mata sa pagmumuni-muni.
Ang kotse ay nakarating kaagad sa scrap metal zone. Ibinaba ni Philip ang boss at sinabi kay Scarface, kung hindi ko nakikita ang iyong mga aksyon at resulta. Habang nagsasalita siya, gumawa ng swiping motion si Philip sa leeg ng amo. Go! Bantayan mo sila! Nang makita ng amo na halos walang pamilyar na mukha sa paligid niya, sa wakas ay nabalisa siya. Maligaw ka, sabi ni Philip kay Scarface. Kabanata 3405. Nang makalayo na ang sasakyan, nilagyan ni Philip ng hood ang ulo ng amo at naglakad papunta sa bahay nina Jack at Jess. Philip, bumalik ka. Pinagbuksan ni Jack ng pinto si Philip bago siya tumalikod at tinawag si Jess. Jess, sinabi ko sa iyo na matutulungan tayo ni Philip. Dinala ng magkapatid si Philip sa loob ng bahay, at natagpuan na lamang niya ang isang lalaking may telang bag sa ulo na sumusunod sa kanya. Philip, sino ito? Tanong ni Jess. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Mayroon bang mas maimpluwensyang tao sa lugar na ito? Tanong ni Philip. Oo, syempre. Mabilis na sagot ni Jack. Nang makitang sasabihin na ni Jack ang pangalan ng lalaki, inilagay ni Philip ang kamay sa bibig nito. Tumahimik. Sinulyapan niya ang taong kumikislot sa tabi niya. Naunawaan kaagad ni Jack, at sinabi ni Philip, dalhin mo ako sa kanya. Sa daan, hinubad ni Philip ang communicator ng amo. Upang maiwasan ang pag-andar ng GPS, pinatay ito ni Philip at inilagay sa kanyang space ring. Dinala ni Jack si Philip sa isang lumang bahay sa dulo ng nayon na mukhang pinatibay ng mga kagamitan sa pagtatanggol. Pagkatapos ay pinindot niya ang doorbell. Matapos lumingon ng ilang beses ang isang kamera sa harap ng pinto, dahan-daang bumukas ang pinto. Isang matangkad at balbas na lalaki ang nakatayo sa may pintuan. Oh, bakit free ka ngayon? Isang napakapaos na boses ang lumabas sa kanyang bibig. Napapikit si Jack sa kanya. Napatingin ang lalaki kay Philip at sa isa pang lalaki na nakatali sa kanya. Bahagyang kumunat ang noo niya at niyaya silang pumasok sa bahay. Matapos hilingin sa lalaki ang isang bakanteng silid, isinara ni Philip ang amo sa loob. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya, hiniling sa akin ni Jack na hawakan ang problema sa sapilitang demolisyon. Ito ang boss ng kumpanyang iyon. Naglagay ako ng ilang mga kondisyon, at hahayaan ko siya pagkatapos matugunan ang mga kondisyon. Masyado kang walang ingat. Humigop ng alak ang lalaki. Wala akong choice. Nagmamadali ako. Hindi sigurado si Philip kung maaasahan ang taong ito, ngunit si Jack lang ang mapagkakatiwalaan niya sa ngayon. Pagkatapos ay idinagdag niya, mayroon akong iba pang mga bagay na dapat asikasuhin, kaya maaaring kailanganin kung panatilihin ang taong ito dito ng ilang sandali. Siguro kung makakatulong ka. Sinulyapan ng lalaki si Philip at sinabing, maaari akong tumulong, ngunit ito ay masyadong mapanganib. Kung ito ay malantad, hindi na tayo makakatagal pa rito. Naunawaan ni Philip na gusto ng taong ito ng gantimpala. Nang makitang ang bahay ng lalaking ito ay puno ng mga kagamitan sa pagpapanatili ng sandata at ilang mga bahagi ng sandata, malamang na siya ay isang mekaniko, kaya't maaaring hindi siya masyadong mapahanga ng pera. Kailangang mag-alok ni Philip ng hindi pangkaraniwan kung gusto niyang tulungan siya ng kabilang partido ng maluwag sa loob. Ipinatong ni Philip ang kanyang kamay sa mesa, at mayroong isang kasing laki ng itlog na misteryosong metal na may malabong asul na liwanag. Agad na nakatuon ang mga mata ng lalaki dito. Tumayo ang lalaki at sinabing, sandali. Pumunta siya para kunin ang kanyang mga gamit at makina. Hindi alam ni Philip ang pangalan ng metal na ito, ngunit dapat itong isang espesyal na halwang metal na may malakas na thermal conductivity at malleability. Maya-maya, umupo ang lalaki na may hawak na isang bangkos ng mga gamit. Nakasuot siya ng miniature microscope sa kanyang ulo. Pagkatapos ng maingat na pagmamasid, bahagyang nagbago ang tono ng taong ito. Paano kita matutulungan? Ibinaba ng lalaki ang kanyang mga gamit at seryosong tinanong si Philip. Basta hindi siya mamatay dito, pwede mo na siyang bitawan kapag nabayaran na ang bayad sa bahay nila. Pinatay ko na ang communicator niya. Inilagay ni Philip ang kanyang communicator sa mesa. Sige, ako na lang ang bahala sa pagkain niya, sagot ng lalaki. Sige, at tandaan na huwag ipaalam sa kanya ang iyong pangalan. Paalala ni Philip. Kabanata 3406. Bago umalis, pumunta si Philip sa madilim na silid at sinabi sa amo na nakaupo sa sulok, basta makipagtulungan ka, magiging maayos ka. Pagkatapos ng ilang paalala, umuwi sina Jack at Philip. Gabi na, tinawag ni Philip ang magkapatid sa nag-iisang mesa, kumuha ng litrato ng kanilang pamilyang apat, at ibinigay kay Jess. Natigilan saglit si Jess bago siya napaluha habang hawak ang litrato sa magkabilang kamay. Humakbang si Jack para aliwin ang kapatid at nakita rin ang larawan. Bagamat bata pa si Jack, naunawaan niya ang kahalagahan ng paghahanap ng larawang ito, kaya napaluha rin siya. Nagyakapan ng magkapatid at umiyak ng mapait.
Napatingin si Philip sa dalawa na habang buhay na lamang umaasa sa isa't isa at hindi alam kung paano sila aaliwin saglit, kaya pinanood na lang niya at hinintay na kumalma ang mga ito. Huminto muna sa pag-iyak si Jess at tinanong si Philip na namumula ang mga mata, nahanap mo ba ang mga labi ng aking mga magulang? Habang nagsasalita siya ay humagulgol na naman siya. Tumango si Philip bilang sagot. Nang muling kumalma si Jess, kinuha ni Philip ang abo ng kanilang mga magulang at same time na ibinigay kay Jess. Wala siyang ideya kung malupit ang pagkilos na ito, ngunit sa maliit na bayan na ito kung saan ito ang kaligtasan ng pinakamatibay, mas mabuting maging malakas kaysa mahina. Mabilis na tinanggap ni Jess ang katotohanan, inilagay ang urn, at inaliw ang kanyang kapatid. Nang malapit nang umalis si Philip, sinabi ni Jess, kung ayaw mo, maaari kang manatili sa gabi. Marahil dahil sa kanyang emosyonal na pagbabago-bago ngayon, namula si Jess at nagpatuloy, walang mga regulated na hotel sa bayang ito. I-extort ka nila. Walang pakialam si Philip sa kapaligiran, kaya pumayag siyang manatili. May dalawang silid sa bahay na ito, ang isa ay inookupahan ng kanilang mga magulang at ang isa ay sa mga kapatid. Pagkaalis ng kanilang mga magulang, hiwalay na namuhay ang magkapatid. Ngayong may bisita, sinabihan ni Jess si Jack na lisanin ang kanyang silid para kay Philip. Simple lang ang kwarto na may double bed, sira-sira na desk, at wardrobe na gawa sa kahoy. Siguro dahil lumipat si Jack dito, may ilang hindi pangkaraniwang poster ng bayani sa dingding. Iniisip ni Philip kung kathang-isip ba o totoo ang mga karakter sa mga poster. Pagkatapos maghilamos, bumalik si Philip sa kwarto at nag-isip ng plano bukas. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Philip nang marinig niyang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Ginamit niya ang kanyang sentido at natukoy na si Jess iyon. Naglakad siya papunta sa paanan ng kama at ikinuyom ang kanyang mga kamao na parabang desidido siyang gawin ito. Nakatayo lang si Jess doon ng 3 o 4 na minuto. Habang huminga ng malalim si Jess at gagapang na sana sa higa ni Philip, umupo si Philip. Sa mahinang liwanag ng buwan, nagkatinginan ang dalawa. Namumula ang mukha ni Jess sa pagpipigil ng hininga kanina. Nahuli siya habang gumagawa ng masama. Nagsuot ng jacket si Philip at umupo sa gilid ng kama. Tinapik-tapik niya ang kama para maupo rin ang dalaga, at medyo natatakot itong umupo. Nakatingin sa gilid ng nalilitong batang babae na may malikot na mga mata, mahinang nagtanong si Philip, ilang taon ka na? Lumibot ang mga mata ng dalaga sa paligid, at sinabi niyang 19 years old na siya, pero halatang kasinungalingan. Gaano na ba tayo katagal magkakilala? Nagpatuloy si Philip. Ginawa ng batang babae ang matematika at sinabing, 7 araw. 1 linggo na lang. Kung ngayon lang kita pinapasok sa kama ko, ano ang pinagkaiba ko sa mga masasamang tao noong 1 araw? Idinagdag ni Philip, kung gayon, ikaw at ang iyong kapatid ay nagpapalitan ng 3 lobo sa 1 lobo. Hindi ito pareho. Tinitigan ng dalaga si Philip at nag-aalalang sinabi, ikaw ang aming benefactor. Kung hindi dahil sa iyo, baka hindi namin alam ni Jack kung ano ang nangyari sa aming mga magulang sa natitirang bahagi ng aming buhay. Ngumiti si Philip at sinabing, ginagawa ko lang ang mga bagay dahil sa interes. Kabanata 3407. Pagkatapos, seryoso niyang sinabi, kung gusto mong bayaran ang iyong benefactor sa pamamaraang ito, ikaw at ang iyong benefactor lang ang makakamura ng sabay. Napayuko ang dalaga at hindi nagsalita ng matagal. Tinapik-tapik siya ni Philip sa ulo at sinabing, huwag na huwag nang gagawa ng ganoong katangahan, kahit na sino pa iyon, maliban na lang kung makatagpo ka ng taong karapat-dapat na pagkatiwalaan ang iyong buhay sa buong buhay mo. Hindi ba pwedeng ikaw na lang? Nanlalaking mata ang tanong ng dalaga. Ibang babae ang nagtiwala sa akin ng buhay niya. Ngumiti si Philip at sinabing, ang kailangan mong gawin ngayon ay alagaan mong mabuti ang iyong sarili at ang iyong kapatid. Kapag lumaki na ang iyong kapatid, maaari ka na ring umalis sa lugar na ito. Medyo nalilito ang babae. Naglalakad sa bintana, tinitigan ni Philip ang buwan sa labas ng bintanang may kalawang at sinabi sa babaeng nasa likuran niya, matulog ka na ulit. Hindi nagtagal, narinig ni Philip ang tunog ng pagsara ng pinto. Kinaumagahan, umalis si Philip nang walang paalam at nag-iwan lamang ng maikling sulat. Dumating siya sa gilid ng disyerto, nababalot ng ihip ng hangin ang kanyang sasakyan. Bagamat napakalaki ng sandstorm, ni isang butil ng buhangin at graba ay hindi nakapasok. Makalipas ang mga 2 oras, lumabas si Philip mula sa disyerto, nakarating sa ika-5 kontinente. Sa hindi kalayuan, mayroong isang mekanikal na istasyon ng pagbabantay bawat ilang milya, na nakatingin kay Philip sa sandaling siya ay lumabas sa disyerto. Isang mensahe ang ipinadala sa tagapagbalita ni Philip, nakapasok ka na sa ika-5 kontinente, ang teritoryo ng maharlikang pamilya ng Berdeng Baka.
Mangyaring pumasok sa kontinente sa pamamagitan ng mga opisyal na channel upang maiwasan ang anumang hindi kinakailangang mga problema. Mayroon bang opisyal na channel para dito? Saglit na gumala si Philip sa gilid bago siya nakahanap ng checkpoint na may pila. Iniisip niya kung magagamit ba rito ang tagapagbalita ng White Marsh Royal Family. Pinaandar ni Philip ang kanyang sasakyan at sumama sa pila. Nakita ng ilang staff na nakauniforme ng light combat ang kotse ni Philip sa isang sulyap. Ang mga hover cars dito ay halos mukhang battle-worn na, kaya bakit biglang lilito ang isang cool na sports car? Maya-maya ay turn na ni Philip. Tinanong ng staff si Philip sa bintana, ano ang ginagawa mo sa teritoryo ng Green Oaks Royal Family? Hanggang kailan ka mananatili? Ano ang iyong personal na data? Sunod-sunod na tanong ang inilagay sa harap ni Philip. Hindi nila kasalanan iyon. Ganito dapat ang hitsura nito sa panahon ng digmaan. Pinayagan si Philip na makapasok pagkatapos magbayad ng toll at mag-apply para sa pansamantalang pass. Sa tingin mo magkano ang halaga ng kotse niya? Tanong ng isang staff sa katabi niya. Hindi bababa sa 3 milyon. Ang mga tao ba mula sa maharlikang pamilya ng White Marsh ay napakayaman? Hindi nakakagulat na makahanap ng ilang mayayamang tao sa isang mahirap na bansa. Kung narinig ito ni Philip, napabuntong hininga na siya. Ang diskriminasyon sa pagitan ng mga rehiyon ay nagsimulang magpakita. Matapos dumaan sa checkpoint, pumasok siya sa isang malaking bayan na tila medyo maunlad. Ibinaba ni Philip ang kanyang altitude at lumapag. Kabanata 3408. Tapos na sa landing, naglaan ng oras si Philip para gawing pamilyar ang buhay sa bayang ito. Maya-maya ay nakakita siya ng isang kawili-wiling bagay na makikita. Mayroong malaking venue na katulad ng square cage na nakakuha ng atensyon ni Philip, isang robot battle. Isang malaking screen ang nagpakilala sa mga kalahok sa isang loop. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Philip ang ganitong uri ng venue. Napukaw ang interes niya, kaya bumili siya ng tiket at pumasok. Pagpasok pa lang niya, nakita niya ang isang hanay ng mga sirang robot. Ayon sa pagpapakilala ng venue, hanggat sapat ang isang robot, maaari pa itong magamit bilang isang mass-produced robot sa larangan ng digmaan. Tila ang ganitong uri ng venue ay magagamit sa bawat lungsod. Sumunod sa direksyon ng isang robot, dumating si Philip sa auditorium. Sinusubukan ng susunod na 2 robot para sa susunod na laban. Hindi pa napuno ang mga upuan, kaya hindi ito dapat maging isang mahalagang laban. Matapos maghintay ng halos kalahating oras, nagsimula ang laban sa bawat schedule, at ang 2 robot ay pumasok sa square cage. Ang labanan na ito ay napakasimple na walang napakarilag na mga galaw. Ang mga robot ay idinisenyo upang gamitin ang lahat ng kanilang lakas upang sabog ang kalaban sa mga piraso. Gayunpaman, sa paghusga mula sa mga pag-atake at depensa, ang mga robot ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong 5-star practitioner. Kung idinagdag ang ilang malalayong armas, maaaring gamitin ang isang robot bilang isang espesyal na pangkat ng labanan. Dinagtagal, ang itim na robot ng pulang koponan ay nakapyang dahil sa pag-atake, at ang parehong mga mekanikal na armas ay natigil dahil sa mga malfunctions. Sa wakas, ang dilaw na robot ng asul na koponan ay nasuntok ang ulo nito sa mga piraso. Ang lumikha ng itim na robot sa madla ay nagmamadaling pumasok sa hall na nakasuot ng suit ng kagamitan, ngunit ang dilaw na robot ay hindi huminto at patuloy na umaatake. Habang nagsasaya ang lahat, kumilos ang isang tao sa audience at pinalipad ang dilaw na robot. Napansin din ni Philip ang lalaking ito. Nakasuot ng puti at nakasuot ng asul at puting maskara, dahan-dahan siyang umupo muli. Napaluha ang gumawa ng dilaw na robot na kanina lang nagyaya. Ang kanyang robot ay ipinadala sa paglipad sa kulungan ng super alloy. Umakyat sa entablado ang host at sumigaw, ang nanalo namin ay Hurricane Locust mula sa Blue Team. Ang dilaw na robot na nakahiga sa gilid na ito ay patuloy na kumikibot ng mga braso na parang nasira ang mga cable. Nalipat na ang atensyon ni Philip mula sa robot patungo sa misteryosong lalaki. Natagpuan ni Philip ang kanyang aura na medyo pamilyar. Marahil dahil napagtanto niya na siya ay masyadong kapansin-pansin, ang taong iyon ay nahalo sa isang pulutong ng mga turista at nawala. Pagsapit ng gabi, gusto ni Philip na maghanap ng kainan para sa hapunan. Napansin niya na halos lahat ay may kasamang robot, ngunit karamihan ay mga lifestyle robot. Sa iba pang mga bagay, ang mga robot na ito ay maaaring ibenta bilang mga gawa ng sining sa pamamagitan lamang ng kanilang hitsura. Pumasok si Philip sa isang tindahan na binubuo ng iba't ibang uri ng mga robot, waiterman o tagapagluto. Kahit na ang pagkain ay hindi niluto ng isang tao, hindi bababa sa ang lasa ay hindi magiging masama. Nakikitang kasing dami ng mga robot ang mga alagang hayop sa kalye, natagpuan ni Philip ang museo dito, na sa kabutihang palad ay hindi sarado. Nais niyang malaman kung bakit may napakalaking pagkakaiba sa hitsura sa pagitan ng mga katabing kontinente.
Ipinakita ng museo ang mga perpektong robot na nilikha sa simula, mula sa unang henerasyon ng mga robot na ginawa ng maramihan hanggang sa mga robot na medikal at mga robot na pang-edukasyon na lumitaw sa ibang pagkakataon. 100 taon na ang nakalilipas, isang siyentipiko na nagngangalang Norse ang matagumpay na nakabuo ng nanotechnology at energy transmitting bonds na sapat na upang buhayin ang mga robot. Nang maglaon, inilabas ng koponan ang malaking balita na nagpagulo sa kontinente. Nagresulta ito sa isang sistema kung saan maaaring may input ang isang programa sa isang robot. Bago iyon, ang mga robot ay nangangailangan ng mga tagubilin o maaaring kontrolin lamang ng mga tao. Ngayon, ang pagtuturo ay maaaring ipasok sa programa, at ang robot ay automatikong magsasagawa ng kaukulang mga aktibidad. Kabanata 3409. Nagdulot din ito ng malaking pagtaas ng lakas paggawa sa lipunan. Ang mga tao ay hindi kailangang magtrabaho ngunit ipinaubaya lamang ito sa mga robot sa bahay. Ikinalungkot ni Philip na hindi gaanong malaki ang agwat sa pagitan ng mayaman at mahihirap, at bakas ng kaligayahan ang makikita sa mukha ng mga tao sa lansangan. Gayunpaman, kung iyon ang kaso, ang gayong magandang bagay ay dapat isulong sa lahat ng kontinente, kaya bakit hindi? Matapos makahanap ng isang tour guide robot, ipinahayag ni Philip ang kanyang mga pagdududa. Sumagot ang robot, ang maharlikang pamilya ng Green Ox ay aktibong nagbago dahil ang lugar na ito ay nasa isang walang katapusang krisis. Ang ibang mga maharlikang pamilya kabilang ang mga nakatataas na echelon ay tinanggihan ang reformang ito dahil sisirain nito ang kanilang mga kolektibong interes, kaya't sila ay nagsanib puwersa at sama-samang ni-boycott ang mga robot na ginawa ng Green Ox Royal Family sa kadahilan ng sinusubukan nilang gumamit ng mga robot upang mamuno sa mga kontinente. Anong krisis? Tanong ni Philip. Sa sorpresa ni Philip, binalaan ng robot si Philip, hindi sapat ang awtoridad, hindi pinapayagan ang konsultasyon. Kung gayon bakit makikipagdigma sa ika-6 na kontinente? May malaking minahan ng adamantine sa junction ng dalawang kontinente, at bago pa makapagsalita ang robot, nasulyapan ni Philip ang misteryosong lalaking nakasuot ng puting robe na kumilos sa laban kanina. Maingat ding tinitingnan ng taong ito ang maikling pagpapakilala sa kasaysayan ng kontinente ng Berdeng Baka. Hey, friend. Taga out of town ka rin ba? Sabi ni Philip, novel drama. Sinulyapan ng lalaki si Philip bago mabilis na umalis. Kakaiba ang lalaking ito, ngunit naisip ni Philip na napakapamilyar niya. Pagkaalis sa lugar na ito, nakahanap si Philip ng isang chain hotel at nag-check-in. Nagulat siya, ang kumpanya ng isang robot para sa gabi ay nasa listahan din ng mga serbisyong ibinigay. Medyo matagal na siyang nandito. Nagkaroon pa ng promotional video ng Heroes Conference sa higanting screen sa kalye. Isa sa mga gantimpala na ipinakilala ay talagang ang multi-do-herb, at kalahating hinalinhan ni Philip. Naghanda si Philip para magmaneho papunta sa unang kontinente. Ang pangunahing teritoryo ng Berdeng Ox Royal Family ay kumalat mula silangan hanggang kanluran, kaya hindi ganoon kalayo ang distansya mula hilaga hanggang timog. Ang ika-5 kontinente ay kadalasang binubuo ng mga bulubunduking lugar, at ang industriya ng pagmimina ay mahusay na binuo. Hindi nagtagal, nakita ni Philip ang mga bakas ng pagmimina sa mga bundok, ngunit karamihan sa mga ito ay napuno, kaya dapat na matapos ang mga aktibidad sa pagmimina. Makalipas ang halos kalahating oras, nakita ni Philip na ang daan sa unahan ay naharang ng ilang lumulutang na mga barkong pandigma at hindi mabilang na lumilipad na meka. Umabot din ba ang digmaan sa lugar na ito? Sa pagtingin sa mapa, ang lugar na ito ay medyo mas malapit sa teritoryo ng maharlikang pamilya ng itim na pagong. Sinubukan ni Philip na lumiko at gumamit ng ibang ruta, ngunit maraming meka na may tuktok ng Green Ox Royal Family ang humabol at nagpadala ng mensahe kay Philip, kung hindi ka titigil at makikipagtulungan, ituturing kang especially iya. Nakatingin sa higanting canyon sa barkong pandigma sa malayo, walang pagpipilian si Philip kundi lumipad pabalik kasama ang mga meka na ito. Nakahanap ng pwesto ang mga meka para ay parada ni Philip ang kanyang sasakyan. Pagbaba ni Philip sa sasakyan, isang lalaking mukhang opisyal ang lumapit. Kabanata 3410. Nang makitang si Philip ay isang kahangahangang binata, magalang na sinabi ng taong ito, naglabas na kami ng abiso ng digmaan. Bakit nandito kadala ang iyong hovercar? Walang natanggap na abiso si Philip, kaya kinuha niya ang kanyang pansamantalang pass at sumagot, kaka-rating ko lang dito kahapon. Hindi ako lokal. Nang makita ito, hiniling ng opisyal sa kanyang mga nasasakupan na kunin si Philip para magbigay ng pahayag bago siya pakawalan. Isang babaeng opisyal na may kayumangging buhok na 5 talampakan siyam at nakasuot ng dark gray na uniforme sa labanan ang nagdala kay Philip upang magbigay ng pahayag. Ang taong ito ay may kakaibang katangian. Maaari kang umalis pagkatapos gumawa ng isang pahayag.
Kailangan mo ba ng isang tao na mag-akay sa iyo palabas ng lugar na ito? Sabi ng babaeng officer. Naramdaman ng pressure sa paligid, umiling si Philip at sinabing, hindi na kailangan. Kaya ko pa ring protektahan ang sarili ko. Kasama sa mga sumusunod na karaniwang tanong ang kanyang pangalan, saan siya nanggaling, ano ang kanyang hanap buhay, at kung ano ang kanyang ginagawa sa ikalimang kontinente. Bago matapos matiyang sumagot si Philip, nabigla ang barkong pandigma, at tumigil sandali ang kuryente. Mabilis na pinaandar ng babaeng may kayumangging opisyal ang communicator at nakipag-ugnayan sa ibang mga departamento para alamin ang sitwasyon. Kalmadong nakaupo si Philip sa tapat niya. Malamang nasa ilalim sila ng pag-atake ng kaaway. Siya ay lubos na responsable at tumakas sa exit kasama si Philip. Sumunod ang isang putok ng matinding kanyan. Sa pagtingin sa walang katapusang agos ng mga barkong pandigma na bumubuhos malapit sa mga burol sa labas sa pamamagitan ng maliit na bintana, napabuntong hininga si Philip sa loob. Ang fleet na kabilang sa Green Ox Royal Family ay malamang na tinambangan dahil sa mga pagtagas ng impormasyon. Sa oras na ito, huminto ang babaeng opisyal sa kanyang mga truck matapos makatanggap ng mensahe. Nag-aalala niyang sinulyapan si Philip at sinabing, wala nang ibang pagpipilian. Pagkatapos noon, kinuha niya si Philip at tumakbo sa ibang direksyon. Naalala niya na hindi ito ang pinanggalingan nila. Hindi ba nararapat kung tumakas siya ng ganito? Sa daan, abala ang mga robot na manggagawa sa pag-aayos ng mga kalsada, at sa wakas ay nakarating na ang dalawa sa kanilang destinasyon. Nagulat si Philip nang makitang dinala siya ng babae sa isang hover na kotse at inihagis ang isang set ng damit kay Philip. Tahimik na nakatayo doon si Philip hanggang sa nakita niya itong mabilis na nagpalit ng uniforme ng panlaban at tinanong siya, ano pa ang hinihintay mo? Hindi, bakit ako kasama mo? Gulat na sabi ni Philip. Ang pagpunta ba sa digmaan ay isang casual na pangyayari dito. Kapos kami sa mga tao sa ngayon. Maging ang aking pangkat ng logistic ay kailangang pumunta sa larangan ng digmaan. Mangyaring tiisin ito pansamantala, walang magawa ang babaeng opisyal. Ito ba ay isang bagay na maaari nating tiisin? Tanong ni Philip. Biglang tumayo ang babae, sumaludo kay Philip, at sinabing, gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Dahil sa pagmamadali, hindi na nagkaroon ng panahon si Philip na magpalit bago siya isinugod sa sasakyang panghimpapawid. Ang kontrol ng sasakyang panghimpapawid na ito ay sapat na simple. Kinokontrol ng isang tao ang paglipad, at ang isa naman ay umatake gamit ang mga armas. Maaaring itakda ang flight sa autopilot. Umupo si Philip sa likurang upuan at humagulgol, dumaan lang ako. Kailangan ba talaga ito? Hindi pinansin ng babae ang mga reklamo ni Philip at seryosong sinabi, ang buton sa itaas mo ay ang sistema ng armas. Ang hawakan sa ibaba ay ginagamit upang ayusin ang direksyon. Ang pindutan para sa visual panel ay nasa likod ng aking upuan, ang asul. Sa sinabi nito, lumipad ang sasakyang panghimpapawid pagkatapos ng isang labanan ng pagyanig. Kinalikot ni Philip ang mga kontrol at halos naisip ang mga ito. Nang makita ang umaaligid na sasakyang panghimpapawid mula sa armada ng kabilang partido, bumantong hininga si Philip at sinabing, sampain mo ang aking kapalaran. Tumunog ang battle horn mula sa magkabilang panig. Ang babae ay pumili ng isang kaaway na eroplano at hinabol, walang humpay na inatake ito mula sa likuran, habang si Philip ay patuloy na hinayla ang gatilyo. Matapos maramdaman ito, naging mas tumpak ang pagpapaputok ni Philip. Pagbalik natin, gusto mo bang sumali sa battle group natin? Tanong ng babae habang pinapaandar ang controls. Hindi. Salamat, agad na sagot ni Philip. Kabanata 3411. You should reconsider. You have great potential, sinubukan ng babae na hikayatin si Philip. Naisip ni Philip sa kanyang sarili, pinili ba ang mga tao sa grupong ito ng labanan sa ganitong paraan? Matapos barilin ng ilang eroplano ng kaaway, natapos ang unang alon ng offensiba na inilunsad ng dalawang partido, at umatras ang natitirang sasakyang panghimpapawid ng kalaban. Bilang mga nakaligtas, lumipad din pabalik ang sasakyang panghimpapawid ni Philip. Gayunpaman, ang sitwasyon ay hindi optimistiko. Isang barkong pandigma ng Green Ox Royal Family ang nag-emergency landing habang ang isa sa tatlo ay may hull na umuusok na may makapal na usok. Kaunti lang ang nakaligtas na sasakyang panghimpapawid dito, at malamang na lahat ay mapapawi sa susunod na alon ng pag-atake. Sa command room, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may kulay abong sideburn ang nagsabi, sa susunod na alon, ipapadala namin ang lahat ng lumilipad na robot sa kagubatan at mahuhuli sila ng biglaan. Ngunit wala kaming sapat na lakas ng tao para sa pagpapanatili, sabi ng isang binata sa tabi niya. Nag-iisip ang nasa katanghaliang gulang bago nagtanong, kailan darating ang mga reinforcement mula sa susunod na larangan ng digmaan.
Ibinaba ng binata ang kanyang ulo at mahinang sinabi, wala kaming natanggap na mensahe. Baka tinambangan sila. Damn it, nakatago talaga ang especially Ian na ito. Hinampos ng lalaki ang mesa at nagngangalit ang mga ngipin. Sa panig ni Philip, nakatanggap silang dalawa ng mga inumin at energy bar mula sa robot sa eroplano, novel drama. Ilang robot sa labas ang nagsimulang suriin ang kondisyon ng sasakyang panghimpapawid. Bago makapagpahinga ang sinuman, nagsimula muli ang pag-atake ng kabilang partido, mas marahas kaysa sa nauna. Ang barkong pandigma na sinasakyan ni Philip ay agad na nawala ng lakas at nagsimulang bumagsak. Ang babaeng opisyal ay nagmamadaling pinaandar ang sasakyang panghimpapawid at lumipad palabas. Pinanood ni Philip ang barkong pandigma na nahulog sa likuran niya. Sa kabutihang palad, mayroong isang reverse buffer device, kaya ang eksena ay hindi mukhang kalunos-lunos. Isang langit na puno ng sasakyang panghimpapawid at ilang lumilipad na baluti ang sumalubong sa kanila. Ang mga armor na ito ay mas madaling maneuverable, flexible, at agresibo sa air combat, ngunit dahil sa mahihirap na safety feature at kahirapan sa pagpapatakbo, kadalasang ginagamit ang mga ito sa dulo upang maalis ang ilang mga labi. Ang natitirang sasakyang panghimpapawid at lumilipad na baluti ng Berdeng Ox Royal Family ay na-deploy, handang lumaban hanggang sa wakas, ngunit ang mga numero ay talagang walang kapantay. Ang sasakyang panghimpapawid na sinasakyan ni Philip ay halos hindi makaligtas sa granazo ng mga bala. Nang sumabog ang ibang sasakyang panghimpapawid at naging mga apoy sa paligid niya, nagtanong si Philip, sulit ba talaga ito? Natahimik sandali ang babae bago siya nagsabi, kami ay walang iba kundi kumpe ng kanyan. Ang tunay na labanan ay isang tunggalian sa pagitan ng mga eksperto ng dalawang maharlikang pamilya. Ang mga taong ito ay halos 3 o 4 na bituing practitioner. Maliban sa naunang opisyal na may 5-star talent, ang iba ay hindi masyadong malakas. Paano kung makialam ang mga ekspertong ito sa labanang ito sa pagitan ng mga kumpe ng kanyen? Tanong ni Philip. Nag-isip ang babae at sinabing, ito ay magiging isang ganap na digmaan sa pagitan ng dalawang kontinente. Oo naman, mas mabuting huwag na lang makisali sa ganitong uri ng labanan sa pagitan ng dalawang malalaking puwersa. Ang babae ay tila medyo na-distract at hindi napansin ang isang electromagnetic cannonball na lumilipad sa kanyang harapan. Medyo gabi na nang bumalik siya sa katinoan. Kabanata 3412. Nagmamadaling ginamit ni Philip ang mga alituntunin ng espasyo para harangan ang electromagnetic cannonball, ngunit huli na ang lahat. Hinalonggan lamang ng space barrier ang harap na bahagi, ngunit ang ibang bahagi ng sasakyang panghimpapawid ay nasunog ng napakataas na temperatura. Nagtataka ang babae kung paano siya nakaligtas sa pag-ataking ito nang buksan ni Philip ang hatch. Mabilis na bumagsak ang sasakyang panghimpapawid sa kalapit na bundok. Nabalik sa katinoan ang babae at isusuot na sana ang evacuation equipment nang hilahin siya ni Philip at tumalon pababa ng aircraft. Anong ginagawa mo? Mamamatay tayo. Sa ere, napapikit ang babae at napasigaw. Hindi siya pinansin ni Philip ngunit kinokontrol ang hangin at dahan-daang lumapag sa isang bukas na lugar. Nabalik sa katinoan ang babae nang dumampi ang mga daliri niya sa lupa. Gulat na napatingin siya kay Philip. Upang lumipad tulad nito, maliban sa paggamit ng ilang mga lihim na pamamaraan, ang isa ay dapat na hindi bababa sa isang 6 na bituin na wind elemental practitioner. Ikaw. Sa sobrang gulat ng babae ay hindi siya nakapagsalita ng ilang sandali. Nang tuluyang kumalma, yumuko siya at humingi ng paumanhin, Sir, pasensya na po sa hindi ko napagtanto. Natuwa si Philip at sinabing, hindi kita sinisisi. Pagkatapos noon, nakaramdam ng inis si Philip. Hindi niya inaasahan na makukuha niya ang address na iyon matapos siyang dalhin sa paglipad ng isang beses. Nang malapit nang mapuksa ang fleet ng Green Ox Continent sa hindi kalayuan, ilang figure na nakaitim ang sumugod sa ere at pumunta sa gitna ng dalawang magkasalungat na fleet. Nakaharap sa fleet ng Black Turtle Royal Family, ang isa sa kanila ay may bitbit na lalaki na nakagapos. Nang mapansin ang pagdating ng mga taong ito, tumigil ang putok ng dalawang armada. Napatingin sa kanila si Philip. Sobrang lakas ng aura nila. Dalawa sa kanila ang lumipad sa hangin habang ang tatlo naman ay tila may espesyal na kagamitan. Ang fleet ng Black Turtle Royal Family ay sumigaw, gusto mo bang labagin ang kontrata? Tumawa ang lalaking nakaitim sa gitna at sinabing, isang papel lang ito. Ito ang especially iyan na pinagmamalaki mo. Habang nagsasalita, hinawakan ng lalaki ang buhok ng lalaking nakatali. Nagpatuloy ang lalaking nakaitim, ang pagtagas ng impormasyon ay isang palabas lamang. Sa tingin mo ba ay hindi pa namin natuklasan ang kanyang pag-iral? Ang nahuli na lalaki ay patuloy na nagpupumiglas. Biglang naglabas ng windblade ang lalaking nakaitim at pinugutan ng ulo ang especially iya, na parang saranggola ang katawan na nahulog na may pinutol na tali.
Nangyari ang insidenteng ito nang hindi inaasahan, ngunit mabilis na tumugon ang armada ng itim na pagong, walang saysay ang iyong mga aksyon. Ngumisi ang lalaking nakaitim at sinabing, ano sa palagay mo ang dapat nating gawin, kung gayon? Sa sinabi nito, inihagis niya ang isa pang malaki at solidong talon ng hangin. Ang liwanag sa likod niya ay nagpakita na siya ay isang powerhouse sa tuktok ng 8 bituin. Bagamat tumugon ang armada sa oras, isang hakbang pa rin ang huli, at isang maliit na barkong pandigma ang napunit ng malakas na hangin. Natagpuan ni Philip na ang pag-atake na ito ay hindi lamang isang simpleng hiwa. Nang tumama ang pag-atake, ang lahat ng elemento ng hangin ay sumabog at naging maliliit na wind blades, walang pinipiling pagputol, na ginagawang mas malakas ang pag-atake. Maaari niyang matutunan ang trick na ito. Gusto mo bang magsimula ng isang malawakang digmaan? Kinuha ng commander ang loudspeaker at sinabing may madilim na mukha. Handa kaming tanggapin ang iyong hamon. Kabanata 3413. Umalangaw-ngaw sa buong lambak ang boses ng lalaking nakaitim kasabay ng hangin habang inihagis ang pugot na ulo sa kanyang kamay sa kabilang partido. Ang fleet ng Black Turtle Royal Family ay mabilis na umalis sa larangan ng digmaan pagkatapos matanggap ang utos, at ang mga lalaking nakaitim ay hindi naabala tungkol sa natalo na Green Ox Royal Family Fleet sa likod. Ang babaeng may kayumangging opisyal ay tumitig sa langit at pamulong, maaaring mayroon tayong ganap na digmaan ngayon. Bakit ba talaga kayo nag-aaway? Nagtaka si Philip. Sinabi ng babae, hindi na ito malaking sikreto. Natuklasan ng exploration team ng Green Ox Royal Family ang isang sinaunang relic sa tabi ng isang malaking minahan ng ginto. Batay sa mga bakas, iniisip ng mga istoryador na ang relic na ito ay iniwan ng mga sinaunang tao noong sila ay unang dumating sa Starfall Continent. Matapos makuha ng Black Turtle Royal Family ang balita, nagsimulang mag-away ang dalawang partido tungkol sa pagmamay-ari ng teritoryo doon. Dahil ito ay maaaring magdulot ng digmaan sa pagitan ng dalawang kontinente, ito ay dapat na mas mahalaga kaysa sa nakaraang Peerless Sword Tomb. Ang relic na ito ay hinahangaan din ng ibang mga kontinente. Kung hindi dahil sa matinding paghihigpit, natatakot ako, dagdag ng babaeng opisyal. Na may kaunting pag-unawa ngayon, nagtanong si Philip, mayroon bang anumang haka-haka tungkol sa kung kailan aalisin ang paghihigpit? Hula ng mga eksperto na aabot ito sa loob ng 10 taon, ngunit walang tiyak na timeline. Sa madaling salita, maaaring bukas o 10 taon. Kumunat ang noo ni Philip. Tumango ang babae. Pagkatapos ay bumalik si Philip at ang babae sa fleet at nakilala ang dating opisyal. Matapos humakbang ang babae at kausapin ang opisyal, siya ay itinalaga sa tungkulin sa logistic. Ang pinuno ng pangkat ay nagbago ng saloobin nang makita si Philip. Siya ay humakbang pasulong, sumaludo kay Philip, nakipagkamay sa kanya, at same time na sinabi, gusto mo bang sumali sa ika-6 na pangkat ng labanan ng Berdeng Baka Royal Family? Hindi makapaniwala si Philip sa kanyang narinig. Kumunat ang noo niya, tumingin sa abalang babae, at sinabing, pasensya na, pero kailangan kong tumanggi. Ngunit sa iyong kakayahan, magagawa mo ng napakahusay dito, sabi ng kabilang partido. Hindi ka ba natatakot na isa akong especially iya? Nag-aalinlangan na tanong ni Philip. Kinuha ng lalaki ang isang tablet at nakakita ng video ni Philip sa aquarium ng White Marsh Royal Family. Ang pinagkaiba lang ay tumubo na ngayon ang buhok ni Philip. Sa pamamagitan ng aming technical team, natukoy namin na ikaw si Philip Clark na pinaghahanap ng White Marsh Royal Family kanina, novel drama. Nagpatuloy ang lalaki ng may determinasyon, ang isang tunay na lalaki ay dapat maligo sa dugo at pawis sa larangan ng digmaan. Halos umikot ang mga mata ni Philip sa kanya. Kung ito ay sinabi sa kanyang orihinal na mundo, ito ay totoo, ngunit ang pangkat ng labanan dito ay ginamit bilang pain at kanyan kumpay, kaya talagang hindi siya interesado. Hindi ko talaga matatanggap. I have other urgent things to do, so I shall take my leave. Pagkasabi noon ay mabilis na umalis si Philip. Hindi nahawakan ng lalaki si Philip at nanghihinayang sinabi, sayang. Napabuntong hininga si Philip saka siya umalis. Abnormal ba lahat ng battle groups dito? Nagpatuloy si Philip sa pagpunta sa timog. Hindi nagtagal pagkatapos tumawid sa lugar na ito, nakita niya ang sinaunang relic na iyon. Maaaring maraming tao ang nagbabantay dito. Para maging ligtas, iniligpit ni Philip ang sasakyan at isinuot ang kanyang panggabing damit. Tiningnan niya ang mga guho na may tuldok sa gilid ng minahan mula sa mataas na lugar. Isang malaking maputlang dilaw na liwanag na kalasag na puno ng ron ang bumalot sa lugar, na tila isang chrysalis na malapit nang lumabas sa tukon nito. Bigla, naramdaman ni Philip ang isang alon ng lakas ng pag-iisip na humampa sa kanya, ngunit hindi ito nagtagal. Nagulat siya, ngunit hindi niya akalain na nalaman niya ito. Gayunpaman, mas mabuting umalis.
Sa oras na ito, sa tabi ng isang hover na kotse na nakaparada sa gilid ng bundok, isang lalaking may mga mata na parang agila ang nakatitig sa langit. Kabanata 3414. Kumunot ang noo ng lalaking may agila at tinanong ang isang batang babae sa tabi niya na nakatingin sa mga insekto, may mali ba sa mata ko? Feeling ko tuloy may tao sa taas, pero hindi ko sila ma-detect ng senses ko. Lumingalinga ang babae sa paligid at may pag-aalinlangang sinabi, walang tao. Baka malabo ang paningin ko. Ibinaba ng lalaki ang ulo at pumikit ng mariin. Nakasuot ang dalawa ng crest ng sinaunang Dragon Royal Family. Yung lalaki syempre may nakita lang sa taas. Umalis si Philip sa lugar na ito para ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Ayon sa promotional video ng Heroes Conference na nakita niya kanina, ito ay dapat magsimula sa halos 6 na buwan, ngunit ang audition ay dapat magsimula ng 3 buwan bago iyon. Sa pagkakataong ito, tuloy-tuloy na siyang nagmamaneho sa loob ng 5 araw at 4 na gabi. Walang pag-aalala tungkol sa pagkaubos ng enerhiya. Kahit na nagmamaneho siya ng buong bilis, ang high-grade energy stone na na-install niya kanina ay may natitira pa ring kalahati ng enerhiya nito. Maya-maya, dahan-daang lumapag si Philip, novel drama. Tapos na sa pagdaan sa ilang checkpoint sa Green Oaks Royal Family, ibinigay ni Philip ang kanyang pansamantalang pass at pumasok sa teritoryo ng Fire Phoenix Royal Family. Simula nang makalapit siya sa teritoryo ng Fire Phoenix Royal Family, matinding naramdaman ni Philip ang mataas na temperatura na malapit nang sumabog mula sa lupa. Ang Fire Phoenix Royal Family ay matatagpuan sa isang malaking irregular na pabilog na kapatagan na napapalibutan ng matataas na bundok na tila mga bulkan. Kung talagang mga bulkan iyon, ang buong kontinente. Mapapahamak kung sila ay sumabog isang araw. Dumaan si Philip sa isang kagubatan at nalaman na ang lahat ng mga halaman at espiritong hayop dito ay may bakas ng elemento ng apoy, ngunit ang detection goggles ni Philip ay hindi nakakakita ng kaunting pagkakaiba. Swoosh! Bang! Isang kahoy na sibat ang dumaan sa mukha ni Philip at ipinako ang isang baboy ramo sa malapit na puno. Lumabas ang isang lalaking may punit-punit na damit. Napakatalim ng kanyang tingin, nakatingin kay Philip na parang may tinitingnan siyang biktima. Sinulyapan ng lalaking mukhang ganid si Philip bago siya humakbang at tinapos ang baboy ramo. Nang malapit nang umalis ang lalaki, pinigilan siya ni Philip at sinabing, "Buddy, ano ang ginagawa mo sa kagubatan na ito?" Magsanay. Marahil ay dahil sa matagal na siyang hindi nagsasalita, medyo kakaiba ang boses ng taong ito. Ang taong ito ay kawili-wili, kaya sinundan siya ni Philip at nagtanong, "Pwede ba akong manood sa iyo ng pagsasanay?" Tumingin ang lalaki kay Philip at sabay dibon sa baboy ramo. Mukhang sanay na sanay siya sa patalim. "Manood ka kung gusto mo." Tulad ng sinabi niya, ang kabilang partido ay gagawa ng apoy mula sa kahoy. "Okay," sagot ni Philip. Napansin tuloy ni Philip na hindi siya magaling gumawa ng apoy mula sa mga patpat. Siya ay malamang na medyo walang karanasan sa surviving sa ligaw, kaya Philip flicked isang bola ng apoy at nag-apoy ng kahoy. Nang makitang nasusunog ang kahoy sa kanyang kamay, pinandilatan ng lalaki si Philip at sinabing, "Ito ay bahagi rin ng aking pagsasanay. Huwag kang makialam." Itinaas ni Philip ang kanyang mga kamay sa isang kaway at sinabing, "Okay, fine." Ang baboy ramo ay binigkis sa makapal na sanga at sumirit habang iniihaw, ang apoy ay kumakaluskos habang ang mga patak ng langis ay bumabagsak. Tahimik na pinagmamasdan ng lalaki ang baboy ramo na dahan-daang iniihaw, at si Philip ay napaka-curious sa gawin ng lalaking ito. Sa tanghali, sa wakas ay tapos na ang baboy ramo. Ang lalaki ay naglabas ng isang malaking kahoy na plato, hinati ang baboy ramo sa ilang malalaking piraso, at binudburan ito ng pampalasa. Pagkatapos maghugas ng kamay sa batis sa malapit, kinuha ng lalaki ang isang paa sa hulihan at ibinigay kay Philip. Nang hindi tumayo sa seremonya, nagpasalamat si Philip sa kanya at nagsimulang kumain. Kumain ang lalaki na parang bagyo. Bago natapos ni Philip ang piraso sa kanyang kamay, nakakain na ang lalaki ng 3 piraso. Pahinga. Kabanata 3415. Nang matapos magsalita ang lalaki, nakakita siya ng makapal na sanga at umidlip sa hapon. Ang baboy ay inihaw na malutong sa labas at malambot sa loob, at ang espesyal na mabangong aroma na ibinubugan ng baboy ramo ay ganap na nakulong sa karne. Ang karne ay may pantay na bahagi ng taba at payat na karne, kaya hindi nakaramdam ng pagkahilo si Philip kahit na matapos niya ang buong binti. Makalipas ang halos kalahating oras, tumalon ang lalaki mula sa puno. Naglabas siya ng isang kakilakilabot na scimitar na halos kalahati ng laki ng isang matanda mula sa kanyang space ring at nagsimulang magsanay sa open field. Bagamat walang enerhiyang nalikha, ang mga nakapaligid na dahon ay kumakaluskos, na napukaw ng mga simpleng galaw. Ang kanyang pamamaraan ay bukas at prangka. Matalas ang talim, at mas matalas pa ang scimitar wielder.
Tiningnan ni Philip ang pamamaraan at naisip na nakatuon ito sa mga pangunahing kaalaman. Dahan daw ang huminto ang lalaki at pumalakpak si Philip. Nang tatanungin na sana ni Philip ang kanyang pinanggalingan, isang sigaw sa di kalayuan ang umakit sa lalaki. Sa paghusga mula sa tunog, ito ay dapat na isang bagay na malaki. Sinundan ng malapitan ni Philip ang lalaki, na ang pisikal na fitness ay napakahusay din. Hindi nagtagal, nakita ng dalawa ang may-ari ng boses na iyon. Hindi nakilala ni Philip ang malaking halimaw na ito, ngunit sa tulong ng kanyang salaming decollar, sinabi ni Philip, porcelain rhinoceros. Ang nilalang na ito ay isang natatanging species sa Green Oaks Empire at sa paligid nito. Ang katawan nito ay natatakpan ng mga pattern na katulad ng porselana. Napakalakas nito at maaaring umabot ng 40 hanggang 50 metro ang haba pagkatapos maabot. Pagtanda, isa itong espiritong hayop at hindi karaniwang umaatake sa mga tao. Bago makapagpatuloy si Philip, ang lalaki ay nag-udyok ng isang bagyo gamit ang kanyang scimitar. Gaya ng inaasahan sa isang nilalang na may matigas na balat, hindi damyugo ang rhino kahit nasa ilalim ng gayong karahasang pag-atake, at mabilis na gumaling ang basag nitong balat. Ang kakayahan nito sa pagtatanggol at pagpapagaling ay lubos na namumukod tangi kahit sa mga espiritong hayop. Parang inis ang halimaw sa lalaking iyon. Isang katok ay lumipad ang lalaki sa putikan. Bagamat ang espiritong hayop na ito ay medyo palakaibigan sa mga tao, ito ay batay sa hindi pakikialam dito. Ngayon, depende ito sa kung paano haantong ang lalaki. Ang lalaki ay nagmamadali, at ang kanyang scimitar ay natatakpan ng isang layer ng scimitar intent ng walang anumang pagbabago. Kung mas malakas ang layunin, mas magiging kalmado ito, ngunit hindi ba dapat ito ay mas marahas? Napaisip si Philip nang muling sumugod ang lalaki sa rhino. Iba ito sa direktang pag-atake kanina. Sa pagdaragdag ng scimitar intent, ang bawat pag-atake ay tumatama sa marka. Maging ang kakayahan ng rhino sa pagpapagaling ay hindi makasabay sa mesensi ng pag-atake, at ang rhino ay napaungol sa sakit. Nang malapit nang matapos ang walang kabuluhang larong ito, nakita ni Philip ang isang figure sa harap ng rhino at inisip kung siya ang may-ari ng rhino. Upang maiwasang magkamali ang lalaki, gusto siyang pigilan ni Philip, ngunit ang misteryosong lalaki ay naghagis ng ball ang pilak sa hangin at umalis na parang multo. Gustong habulin ni Philip, ngunit ang kabilang partido ay malamang na may ilang paraan upang itago ang kanyang kinaroroonan at nawala sa isang iglap. Ang pulbos ay kumalat sa hangin kasama ng hangin, at nilalanghap ng rhino ang ilan dito. Biglang namula ang mga mata nito ng may ilang pagbabago. Napansin ng lalaking may scimitar ang mga pagbabago at mabilis na tumalon pabalik kay Philip. Kabanata 3416. Sa pagtingin sa mga pagbabagong dumating sa rhino, tinanong ni Philip ang lalaking katabi niya, kanina mo lang ba nakita ang lalaking iyon? Tumango ang lalaki at sinabing, marahil ay galing siya sa Spirit Beast Guild. Ang Spirit Beast Guild. Bago pa makapagtanong si Philip, sumugod muli ang lalaki dala ang kanyang scimitar, ngunit ang balak ng scimitar ay hindi gaanong kalmado ngayon. Ito ay marahas na parang isang bulkang sumasabog. Ang pagbabago ng rhino ay karaniwang tapos na. Ang sungay sa ulo nito ay lumaki ng higit sa kalahati, at ang asul na mga pattern na parang porselana sa katawan nito ay nagmistulang sumasabog na mga daluyan ng dugo. Ang scimitar ng lalaki ay tumama sa nilalang na ito na naging isang demonyong halimaw, at ang pag-spray ng dugo ay kinaagnasan ng lahat sa paligid na parang malakas na asido. Malaki ang laki ng rhino, ngunit napakalakas ng atake nito. Ang matamaan ng matalim na sungay na iyon ay nangangahulugan ng pagtatapos ng laban. Ang lalaki ay patuloy na tumatalon at umiiwas sa atake ng rhino. Nakita niya ang tamang pagkakataon at pinutol niya ang sungay ng rhino sa isang suntok. Ang susunod na hiwa ay bumukas sa tiyan ng rhino, na naging dahilan upang hindi ito makagalaw. Ang huling dagok ang tumapos sa buhay nito. Hinukay ng lalaki ang kristal na nucleus at naglakad pabalik kay Philip. Kumuha siya ng bag at itinago ang kristal. Ang bag na ito ay puno ng makulay na kristal na nuclei mula sa iba't ibang mga hayop. Tila marami siyang napatay na espiritu o demonyong hayop. Ano ang Spirit Beast Guild na binanggit mo ngayon? Walang pakialam si Philip kung ilang espiritong halimaw at demonyong hayop ang kanyang napatay, ngunit iyan ang itinanong sa halip. Ang lalaki ay tumingin kay Philip ng may kainahinala at sinabi, ito ang kasalukuyang pinakamakapangyarihang organisasyon sa kontinente na may layuning malampasan ang mga espiritong hayop. Ang pinakamalaking organisasyon. Maihahambing ba ito sa ibang maharlikang pamilya? Tanong ni Philip. Hindi ito maihahambing sa lakas, ngunit ang saklaw ng impluwensya ay napakalaki. Makikita mo sila kahit saan. Naglakad ang lalaki sa isang direksyon. Sumunod si Philip na gustong malaman ang karagdagang impormasyon. Pagkatapos ay nagtanong siya, sinasabi mo ba na ang lahat ng mga demonyong hayop ay nagbabago mula sa mga espiritong hayop?
Masasabi mo yan. Tahimik na naglakad ang dalawa patungo sa isang kahoy na bahay, na dapat ay pansamantalang tirahan ng lalaki. Biglang sinabi ng lalaki, dapat nandito ka para lumahok sa Heroes Conference. Nagulat si Philip bago siya tumango at sinabing, kasali ka rin ba? Oo, pupunta ako dyan. Si Gordon Tyne pala. Pagkatapos noon ay inilahad ng lalaki ang kanyang kamay kay Philip. Philip Clark. Nagkamayan ng dalawa, at inimbitahan ni Gordon si Philip sa bahay. Maliban sa isang kahoy na kama, isang kahoy na mesa, at isang kahoy na bangko, walang iba sa kahoy na bahay na ito. Nang makitang kulang sila sa isang dumi, lumabas ang lalaki at gumawa ng bago gamit ang kanyang scimitar, na maginhawa sa kakahuyan. Nagkwentuhan ulit ang dalawa. Nalaman ni Philip na hindi siya kabilang sa anumang puwersa. Mayroon lamang siyang guro na kilala bilang Scimitar Demon, at ang guro niya ang nagmungkahi na magsanay siya rito. Ito ang pinakamalaking kagubatan sa unang kontinente. Bagaman hindi maihahambing sa pinakamalaking kagubatan na may reputasyon ng isang espiritong hayop na paraiso sa maharlikang pamilya ng White Marsh, ang bilang ng mga espiritong hayop at mga halaman sa teritoryong ito ay napakayaman din na may kasaganaan ng enerhiya sa buhay. Ang lugar na ito ay hindi malayo sa kabisera ng Fire Phoenix Royal Family. Matapos marinig mula kay Gordon na hindi kawili-wili ang lungsod, nagpa siya si Philip na magsanay dito sandali. Nakakita siya ng open space na hindi masyadong clamp at nagtayo ng log cabin. Kabanata 3417. Sa loob ng ilang araw na pakikipag-ugnayan na ito, bagaman hindi ibinunyag ni Gordon ang kanyang antas, nahulaan ni Philip na siya ay nasa maagang yugto ng 8 bituin, at ang antas ng kanyang layunin sa scimitar ay napakatibay. Siya rin ang unang taong nakita ni Philip na lumahok sa Heroes Conference, na dapat ay lubhang kawili-wili. Sinubukan ni Philip na dalhin ang module ng pagsasanay sa enerhiya ng Three-Faced God Demon Technique sa ikalawang antas, ngunit sa tuwing susubukan niyang umaban, pakiramdam niya ay may kulang, kaya siya ay nawawala ng sandali. Bandang tanghali ng ikalimang araw ng paninirahan dito, ang tunog ng isang grupo ng mga tao na papalapit sa kahoy na bahay ay nakakuha ng atensyon ni Philip. Ito ay dapat na ilang mga tao na naglalakbay. Hindi na nagabala si Philip at bumangon para maghanda ng tanghalian. Huminto ang pinuno matapos makita ang kahoy na bahay. May 9 na tao, pinaghalong lalaki at babae. Wala silang dalang transportasyon, at hindi masyadong matanda, kaya nahulaan ni Philip na kalahok din sila sa Heroes Conference. Nang makita silang huminto, ipinagpatuloy ni Philip ang paghahanda ng kanyang pagkain nang hindi itinaas ang kanyang ulo. Malamig niyang tanong, ano na? Sa pagkakita sa pagiging masungit ni Philip, isang mainitin ang ulo ang gustong turuan siya ng leksyon ngunit pinigilan siya ng pinuno. Sir, alam mo ba ang 8 cave sa paligid? Sabi ng pinuno. Si Philip ay hindi nag-ahit kamakailan at mukhang medyo nasira ng panahon. Ang tinutukoy mo ba ay ang mga Earth Elemental Monkey na iyon? Si Philip ay kumukulo ng tubig, naghahanda para magluto ng karne. Oo, mangyaring bigyan kami ng ilang mga payo. Kung susundin mo ang direksyon na iyon, makakarating ka sa isang batong bundok. Sa iyong bilis, dapat tumagal ng halos kalahating oras upang marating ito. Habang nagsasalita siya, itinuro ni Philip ang direksyong timog silangan. Salamat sa payo mo, sir. Pagkasabi niyo na'y umalis na ang pinuno kasama ang kanyang mga tao. Bago sila makalayo, galit na sinabi ng mainitin ang ulo, bakit napakagalang mo sa barbarian na iyon? Ni hindi man lang niya tayo tiningnan sa mata. Ang init ng ulo mo ay magdudulot sa iyo ng gulo sa lalong madaling panahon. Ang kagubatan na ito ay puno ng panganib sa lahat ng dako. Ang isang taong nangangahas na manirahan dito ay hindi maaaring maging ganoon ka-simple. Ang kanyang kahoy na bahay ay gawa sa mga materyales na matatagpuan sa lugar na ito, ngunit ito ay walang pinagkaiba sa mga gawa sa isang pabrika, mahinahong paliwanag ng pinuno. Siguro may makina siya sa pagpuputol ng kahoy, ang mainit na ulong lalaki ay bomb-ulong. Sinasabi ko na baka eksperto siya sa armas. Nandito tayo para sa Heroes Conference, kaya dapat tayong mag-ingat at huwag kumilos ng walang ingat. Habang nagkukwentuhan, may nakita silang maliit na mabatong bundok na may kuweba sa paanan ng bundok. Ilang unggoy ang nagpapatrolya sa pasukan ng kuweba. Mukhang hindi siya nagsinungaling sa atin. Humarap siya sa iba at sinabi, sa pagkakataong ito, kukunin na lang natin ang prutas na bato sa kuweba. Subukan mong iwasan ang pakikipaglaban sa mga unggoy na bato. Nang matapos kumain si Philip sa labas ng bahay na bato at magsasanay na sana, bumalik ang grupo ng mga tao. Inabot sila ng halos 1 oras papunta doon at pabalik. My name is Chet Wayne. Salamat sa mga direksyon mo ngayon lang. Habang nagsasalita siya, naglagay siya ng isang batong prutas sa kahoy na blok sa harap ni Philip. Sawang-sawa na ako.
Maaari mong itago ito. Nang makitang muli ang prutas na ito, walang magawang sumagot si Philip. Gayunpaman, hindi ito inalis ng lalaki ngunit umalis kasama ang kanyang mga tao matapos magpaalam kay Philip. Sa tingin mo ba nagpapanggap siya? Isang dalaga ang pumunta sa harapan at nagtanong. Sa palagay ko ay hindi. Medyo agresibo ang mga unggoy na bato nang makita nila kaming papasok, at maraming prutas ang nawawala sa puno ng bato, kaya sa tingin ko ang lalaking iyon ay nakapunta na doon dati. Nako, pero kahit papaano, mapapabuti ko pa ang level ko ngayon, kaya wala akong pakialam, sabi ng dalaga. Kabanata 3418. Pinulot ni Philip ang prutas na bato at kinain pagkatapos itong panasan, novel drama. Ang siyam na tao ngayon ay hindi nagdulot ng maraming pagbabago. Maliban sa magalang na pinuno na nasa maagang yugto ng 7 bituin, ang iba ay nasa kalagitnaan hanggang huli na mga yugto ng 6 na bituin. Ang isang batang babae ay nasa huling yugto ng 5 bituin na may malaking pagbabago-bago ng elemento ng lupa. Ang pag-inom ng prutas na bato ay dapat makatulong sa kanya. Si Philip ay nanatili dito sa loob ng isa pang 30 araw, kung saan ginalugad niya ang bawat sulok at krani sa loob ng 100 milya. Sinubukan din niya ang bawat espesyal na damo sa paligid, ngunit ang kanyang antas ay kasing solid ng isang bato. Sa panahong ito, ilang beses ding nakipag-sparring si Gordon kay Philip. Ginamit nila ang scimitar intent at sword intent ayon sa pagkakasunod-sunod, ngunit medyo magaling pa rin si Philip. Bagamat maaaring may trump card si Gordon, wala rin si Philip. Wala nang silbi ang manatili pa rito. Mapapabuti ni Gordon ang kanyang scimitar intent sa pamamagitan ng pagpatay dito, ngunit hindi kay Philip. Gayunpaman, kamakailan lamang, mas maraming tao ang dumaan dito, ngunit walang nagdulot ng anumang gulo. Sa umaga ng ika-36 na araw ng kanyang pamamalagi dito, natagpuan ni Philip si Gordon na nakikipaglaban sa isang leopardo ng kidlat. Sinabi niya sa kanya na gusto niyang umalis muna para sa Heroes Conference. Sa tanghali ng araw na iyon, kumuha si Gordon ng karne mula sa isang itim na baboy na pinatay niya ilang araw na ang nakakaraan. Ang dalawa ay nakaligtas sa pamamagitan ng paghahanap ng pagkain sa kanilang paligid. Nakakita sila ng ilang nakakain na damo at nagluto ng 2 simpleng ulam. Kumuha pa si Gordon ng alak na sinasabi niyang tinimpla ng kanyang guro. Philip, ayokong makilala ka sa kompetisyon. Baka matamba mo ako, sabi ni Gordon sabay sip-sip ng alak. Sa may kausap kamakailan, mas matatas na siyang magsalita ngayon. Papasok na ako sa finals. Kung gusto mong maalis, kailangan mong maghintay para sa finals. Humigop din ng alak si Philip. Napakasarap talaga ng alak na ito. Napuno ng masaganang aroma ng alak ang kanyang bibig at ilong sa isang iglap. Bumaba ito sa kanyang lalamunan at nagdulot pa ng aftertaste. Masarap na alak. Alam mo ba kung paano ginawa ang alak na ito? Tanong ni Philip. Nako, handang sabihin sa akin ng aking guro ang lahat maliban kung paano ginawa ang alak na ito. Kung may pagkakataon ka, maaari mo siyang tanungin ng personal, sabi ni Gordon na nakapout. Hanggang kailan ka magsasanay dito? Tanong ni Philip pagkatapos kumagat ng karne. Pupunta ako doon 1 linggo bago ang audition, sagot ni Gordon. Hindi mo ba ito malapitan? Sabi ni Philip, mga 1.5 buwan pa bago ang audition ngayon. Huwag kang mag-alala, pupunta ako doon sa tamang oras. Kinuha ni Gordon ang isang leather na mapa ng unang kontinente at itinuro ito. Okay kung ganoon. Parehong salbaha sina Philip at Gordon na ngayon ay may punit-punit na damit at magulo ang buhok sa buong mukha. Upang makilala ang isa't isa sa oras na iyon, nagpalitan sila ng mga detalye ng contact. Gordon, magkikita tayo sa kompetisyon. Pagkasakay sa sasakyan ay kumaway si Philip. Magkita tayo pagkatapos. Tinawag ni Gordon ang hover na sasakyan habang pumailan lang ito sa langit. Kabanata 3419. Noong nakaraang buwan, binago ni Philip ang kanyang space ring. Idinagdag niya rito ang lupa, umaagos na tubig, oxygen, halaman, at ilang buhay na nilalang. Pagkatapos ng ilang mga pagsasaayos, sa wakas ay tapos na siya. Nagtayo rin si Philip ng isang kubo para sa espiritu ng espada ni Kylam Sword. Bagamat araw-araw siyang nagpoprotesta na gustong tumira sa isang malaking bahay, halatang tuwang-tuwa siya. Sa ibang aspeto, nakilala ni Philip ang iba't ibang espesyal na halamang gamot at espiritong hayop. Pagkatapos ng pagsubok ng maraming araw, sa wakas ay naabot niya ang ikalawang antas ng pagsasanay sa enerhiya ng Three-Face God-Demon Technique, at ang kanyang pangkalahatang elemental na enerhiya ay naging mas solid. Mula nang dumating siya sa teritoryo ng maharlikang pamilya ng Fire Phoenix, hindi na pumasok si Philip sa lungsod na sa wakas ay binisita niya ngayon.
Nang mabalitaan ng regular na pangkat ng inspection sa gilid ng lungsod na narito si Philip para dumalo sa Heroes Conference, sila ay naging masigasig at mabilis na nagbigay ng pansamantalang pass para sa kanya. Ang pinakamalaking tampok ng lungsod na ito ay ang maraming mga kalsada sa pagitan ng mga gusali. Ilang tao ang naglalakad sa kalye, at karamihan sa mga aktibidad ay isinasagawa sa pagitan ng mga gusali. Itinabi ni Philip ang kanyang sasakyan at pumasok sa isang mataas na gusali na tila isang commercial block. Ito ay medyo masigla dito, at ang ilang mga lugar ay nagsimula ng magbenta ng mga paninda ng Heroes Conference. Bumili si Philip ng kopya ng impormasyon tungkol sa nakaraang komperensya at nakita niya ang isang poster na nakita niya sa dingding ng silid ni Jack noon. Napangiti siya at nalungkot na umiral nga ang mga tinatawag na bayani na ito. Oras na para magpahinga, at maraming tao ang lumabas para kumain. Nakahanap si Philip ng kakaibang tavern at umupo sa loob. Pagkatapos umorder ng ilang pagkain, narinig ni Philip ang usapan sa katabing mesa. Maraming tao ang dadalo sa Heroes Conference sa pagkakataong ito. Tama, nabalitaan ko na ang Moon Worship Creed mula sa White Marsh Royal Family ay magpapadala ng ilang kalahok. Ang Moon Worship Creed, hindi ba ito ang magiging pinakamakapangyarihang organisasyon sa White Marsh Royal Family? Eksakto. Nagtataka ako kung ano ang iniisip ng maharlikang pamilya ng White Marsh. Narinig ko rin, biglang hininaan ng lalaki ang boses. Anong narinig mo? Maaaring may gagawin din ang Spirit Beast Guild. Hindi inaasahan ni Philip na makakarinig ng balita tungkol sa Moon Worship Creed sa teritoryo ng Royal Family ng Fire Phoenix, at inisip niya kung ano ang layunin nila sa pagsali sa Heroes Conference. Matapos mayhain ang kanyang pagkain, nakinig si Philip sa usapan ng dalawa habang kumakain. Sa pamamagitan ng kanilang pag-uusap, nalaman niya na kahit na ang Spirit Beast Guild ay may malaking saklaw ng impluwensya, wala silang gaanong nagawa. Lumikha lamang sila ng mga demonyong hayop at nag-recruit ng mga tao. Bagamat may balitang dadalo sila sa Heroes Conference sa pagkakataong ito, hindi ito pinaniwalaan ng karamihan. Mabilis na tinapos ng dalawa ang kanilang pagkain at umalis, at sumunod naman si Philip. Napadaan si Philip sa isang bookstore na may magandang gamit at pumasok sa loob. Napakakaunting mga akdang pampanitikan ang natagpuan sa mga tindahan ng libro sa lugar na ito. Karamihan ay may mga lifestyle, practice sharing, at self-help na mga libro. Gayunpaman, natagpuan ni Philip ang isang maalikabok na libro sa isang hindi mahalata na lugar. Ang pamagat ng aklat ay Our Journey, na maikling ipinakilala kung paano ibinalik ng Fire Phoenix Royal Family ang mga tao nito sa kaluwalhatian pagkatapos ng kalamidad libu-libong taon na ang nakalilipas. Ang kwento ay karaniwang pareho sa binanggit ng Bamboo Swordsman. Gayunpaman, binanggit ng isang punto na ang mga tao ay nagsisimula ng tanggapin ang katotohanan na walang Diyos-tier powerhouses na umiiral. Inilarawan ng may akda ang kanilang sarili bilang isang ordinaryong mananalaysay. Binaliktad ni Philip ang libro. Maganda ang pagkakasulat, ngunit walang importante dito. Kakalabas lang ng libro, pero nag-iipon na ng alikabok sa sulok. Kahit na ang isang formal na aklat ng kasaysayan na natagpuan ni Philip ay binanggit lamang ang sakuna habang walang talakayan sa internet. Ang mga tao dito ay tila nag-aatubili na ilabas ang sakit sa nakaraan, kahit na ang pakikibaka na iyon ay natapos sa isang masakit na presyo bilang batayan para sa tagumpay. Bagamat nanalo sila sa labanan, ito ay isang kalunos-lunos na pagkatalo. Lumabas si Philip at nakita niya ang isang pamilyar na figure. Kabanata 3420. Nakita rin ng lalaki si Philip at nilapitan siya habang winawagayway ang kamay. Walang iba kundi ang pinuno ng pangkat na naghahanap ng prutas na bato sa kagubatan. Bagamat ibang-iba na ang itsura ni Philip ngayon, nakilala pa rin ng lalaki ang kanyang aura sa isang sulyap. Sir, nagkita ulit tayo. Napaka-friendly ng lalaki. Hehe, matagumpay na bang umabant ang miyembro ng team mo? Sabi ni Philip habang naglalakad. Salamat sa iyo, naabot niya ang 6 na bituin ng maayos pagkatapos kumuha ng prutas na bato, sabi ng lalaki na natatawa. Gusto ni Philip na humanap ng barberya para putulin ang magulo niyang buhok sa mukha. Ang lalaki ay tila napakulaya at nagsimulang makipag-hangout kasama si Philip. Nang makitang medyo naiinip na si Philip, biglang sinabi ng lalaki, Sir, nakalimutan kong magpakilala. Ako si Carl Red mula sa Tranquil Valley ng Green Oaks Royal Family. Oh, I see. Ako si Gordon Tyne, mahinang sabi ni Philip. Nang makitang walang balak umalis ang taong ito, lumingon siya at nagtanong, mayroon pa ba? Napakamot ng ulo si Carl sa kahihiyan at sinabing, ang aking junior ay mapaglaro at isinugol ang lahat ng aming mga pondo. Siya ay nakakulong doon ngayon. Sana ay matulungan mo kaming muli. Habang nagsasalita, gustong lumuhad ng lalaki sa harap ni Philip. Hinawakan siya ni Philip at sinabing, hindi na kailangan.
Titingnan kita. Inakay ni Carl si Philip sa isang elevator. Ang matataas na gusaling ito ay parang isang independenteng bayan na may mga residente, negosyo, lugar ng trabaho, at libangan sa iisang bubong. Kung wala kang pera, bakit hindi ka humingi ng tulong sa Tranquil Valley? Naghihinalang tanong ni Philip. Ang aming guild ay napakahirap. Ang mga pondo sa oras na ito ay ang katapusan ng aming lubad. Gusto ng aking junior na kumita ng mas maraming pera para sa guild, ngunit siya ay dinaya sa huli. Walang magawang sinabi ni Carl, matanda na ang pinuno ng ating guild. Kung sasabihin natin sa kanya ang tungkol dito, natatakot akong masisipa niya ang balde. Nakikita ko, hindi ito pinansin ni Philip. Huminto ang elevator sa basement. Paglabas nila, sinalubong sila ng mga gintong karakter, Golden Lotus Casino. Isang lalaki ang umiiyak sa pintuan, nagmumura habang sinusubukan niyang pumasok sa loob. Pero, binugbog siya ng matipunong security guard sa pinto at itinapon sa sulok. Maya-maya pa, may lumabas na ibang tao na puno ng panghihinayang at kawalan ng magawa. Ang mga tao sa kasino ay lahat ng ligaw na mata mula sa pagsusugal. Nang makita si Carl, pinigilan sila ng security guard at tinawag ang manager nila. Isang maikling lalaki na nakasuot ng formal na kasuotan na may mamantika na mukha ang lumapit at nakangiting nagsabi, mukhang may tiwala ka, kaya sigurado akong nakalikom ka ng pera. Magsasalita na sana si Carl nang pigilan siya ni Philip. Tumingin si Philip sa lalaki at sinabing may time ng ngiti, wala siyang pera, ngunit mayroon ako. Makikipaglaro ako sa iyo. Simula kailan may karapatang magsalita ang mga pulubi? Panunuyan ng lalaki. Hindi nagsalita si Philip bagkus ay ikinaway niya ang kanyang kamay, at dumaan ang isang langit na puno ng mga mahahalagang metal. Sa ilalim ng makapal na buhok ni Philip parang kuryente ang kanyang mga mata. Tinitigan ni Philip ang gulat na manager na nasa harapan niya at sinabing, so, isa ba akong pulubi na may karapatang magsalita ngayon? Gitling. Kabanata 3421. Ipagpaumanhin mo ang aking kamangmangan. Sa ganitong paraan, mangyaring. With that said, yumuko ang manager at inakay si Philip papasok. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay puno ng masasamang ngiti na para bang nakakita siya ng isang malaking biktima. Mayroon akong 10 milyong star dollars dito. Tingnan natin kung paano tayo makakapaglaro ngayon. Kung hindi maganda ang mga bagay, natatakot akong mawala ang lahat sa iyo. Kinawian ni Philip ang communicator sa kanyang kamay at sinabing ng deprecating sa sarili. Hindi kami maglalakas loob. Sinagot ito ng manager ngunit palihim na tinawag ang isang taong espesyal na kinuha ng kanilang kasino. Dumating si Philip sa isang umiikot na gulong na puno ng mga butas, at isang tubo ang matatagpuan sa tuktok ng gulong. Paano ito gumagana? Tanong ni Philip. Pinindot ng manager ang isang button, at pabilis ng pabilis ang pag-ikot ng gulong. Isang maliit na bola ang pinaputok sa tubo papunta sa gulong. Matapos umikot na may malakas na tunog, nahulog ang bola sa hole number 36. Ginalugad ni Philip ang loob ng makina gamit ang kanyang pandama, ngunit mayroong isang malaking magic circle dito na pumihil sa pagtuklas ng mga tao. Sa kabila nito, ngumiti si Philip at hiniling sa manager na palitan siya ng chips. Mayroong 8 chips na nagkakahalaga ng 1,000,000 bawat isa, 10 chips na nagkakahalaga ng 100,000 bawat isa, at 20 chips na nagkakahalaga ng 50,000 bawat isa. Ngumiti si Philip at naglagay ng 50,000 chips sa maliit na bilang. Pagkatapos ng pag-ikot, iniwasan ng maliit na bola ang lahat ng maliliit na numero at nahulog sa hole number 72, na isang 50% na pagkakataon. Hindi sapat ang kasino na ito. Hindi man lang nila hinayaang makatikim ng tagumpay ang customer. Philip shook kanyang ulo at patuloy na ilagay ang kanyang taya. Sa susunod na ilang laro, natalo ni Philip ang lahat maliban sa ilang maliliit na panalo, at natalo siya ng 750,000 sa ilang larong ito. Si Carl ay nanunood ng may takot at patuloy na pinipigilan si Philip na maglaro. Nang makitang hindi natinag si Philip, sinabi ng manager, Sir, hindi po kayo maswerte ngayon. Magpapalit ba tayo ng laro? Nang makita ang nakakabigay puri ng ngiti ng manager, sinabi ni Philip, okay, hindi ako pamilyar sa lugar na ito, kaya ikaw ang nangunguna. Dinala sina Philip at Carl sa isang round table. Hiniling ng manager ang ibang mga tao na pumunta sa ibang mga lugar ngunit nag-iwan ng ilang tao. Ang mga taong ito ay malamang na mula sa kasino. Paano natin ito laruin? Nakahanap ng upuan si Philip at naupo. Sa oras na ito, lumakad ang ilang tao na may dalang mga kahon na bakal. Inilagay nila sa mesa ang mga bakal na kahon at dahan-daang binuksan. Sinabi ng manager, mayroong 7 bakal na plankton dito. Mangyaring pumili ng isa para sa karera. Ang talahanayang ito ay maaaring mabilis na magbago at lumikha ng isang lugar para sa hamon ng karera ng bakal na plankton.
VIP ka? Kaya pumili ka muna. Tiningnan ni Philip ang bakal na plankton na pininturahan ng iba't ibang kulay at pinagmasdan niyang mabuti. Ang asul ay maliksi at puno ng sigla, ngunit masasabi niyang may mali dito. Hindi nakatutok ang titig nito na para bang nasa rebound. Tiyak na pipiliin ng ibang rookies ang bakal na plankton na ito, na mukhang malakas sa ibabaw ngunit mahina sa loob. Philip ay hindi maaaring humingi ng higit pa. Kukunin ko yan. Itinuro ni Philip ang masiglang numero ng 3 na asul na bakal na plankton. Lihim na natuwa ang manager. Akala niya ay tanga talaga ang mayaman na ito. Mabilis siyang sumang-ayon habang inilabas ang bakal na plankton at inilagay sa umpisahan. Ang natitirang 3 tao ay pumili ng iron plankton number 1, 6, at 7 ayon sa pagkakabanggit. Magsisimula ang ginoong ito sa pamamagitan ng paglalagay ng taya, at ang mga kasunod na taya ay hindi maaaring mas mababa sa halagang ito. Itinuro ng manager si Philip at sinabi sa lahat ng nasa mesa. Naglagay si Philip ng 1,000,000 chip, at sumunod naman ang iba. Matapos ang lahat ay handa na, pinindot ng manager ang isang virtual na buton sa gilid ng mesa, at isang stimulus ang inilabas sa panimulang punto. Dahil sa stimulus, ang 4 na bakal na plankton ay sabay-sabay na sumugod. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang checkpoints, unti-unting bumagal ang number 3 na iron plankton ni Philip. Kabanata 3422. Ang asul na bakal na plankton ay tila namamatay. Si Philip ay nagkunwaring nakahiga sa gilid ng mesa at hinimok ito. Nang makitang mabilis itong naabutan ni Philip, sinumpa ni Philip ang bakal na plankton, pinili kita na huwag makitang huminto ka rito. Bilisan mo at ilipat mo ito, basura ka. Nag-hysterical si Philip. Sa tabi niya, mahigpit na hinawakan ni Carl itong si Sir Gordon Tyne. Unti-unting nanlabo ang kanyang mga mata. Tila walang silbi ang ekspertong ito ngayon. Di nagtagal, ang iron plankton number 7 ang unang nakarating sa finish line sa pamamagitan ng maraming balakid. Mahusay na ginampanan ng taong iyon ang kanyang bahagi, na nagkukunwaring gulat na gulat at nasasabik. Nawala sila ng 1,000,000 ng ganoon lang. Walang magawang tumingin si Carl kay Philip, na nakahiga sa mesa at nakikigulo para mabawi ito. Sir, itigil na natin ang paglalaro. Mababayaran natin ang utang natin sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Sa oras na ito, si Philip ay mukhang nalilito sa pagsusugal. Itinulak ni Philip si Carl at marahas na sinabi, ito ang laro ko. Bilang isang tagalabas, wala kang masasabi tungkol dito. Pinaikit ng manager ang kanyang mga mata at ngumiti. Mukhang hindi pamilyar ang dalawang ito sa isa't isa. Magiging kagiliw-giliw na makita kung paano sila magbelang sa isa't isa at maglalaban. Ituloy natin. Lumingon si Philip at pinili ang numero 4 mula sa isang bangkos ng bagong plankton. Ito ay isang pilak na plankton na hindi gustong gumalaw. Ang numerong 7 nakarating sa finish line sa huling round ay ang isa na pinakaayaw gumalaw. Ang mga tao sa kasino na ito ay tumawa lang ng walang komento nang makita nila ito. Mabilis na lumabas ang resulta. Ang numero 6 na bakal na plankton na pinili ng ibang tao ay unang nakarating sa finish line, at ang numero 4 ni Philip ay nakakuha ng 3 pwesto. Ito ay 1,000,000. Nakahandusay sa mesa si Philip, kinakamot ang magulo niyang buhok habang bumubulong, bakit hindi ko pinili ang number 6? Tumingin si Carl sa baliw na si Philip at nag-aalalang sinabi, Sir, kailangan na nating tumigil sa pagtaya. Nakikiusap ako sa iyo. Ang 2.95 milyong star dollars na nawala sa drain ay katumbas ng 1 taon na gasto sa Tranquil Valley. Sir, mukhang hindi maganda ang kalagayan mo ngayon. Dapat makinig ka sa kaibigan mo at huminto sa pagsusugal. Ang manager quip mula sa gilid. Bagamat sinabi niya, ang talagang gusto niya ay makuha ang lahat ng pera sa tanga. Hindi pwede. Gusto kong mabawi lahat ng perang nawala sa akin. Hinampis ni Philip ang mesa at sinabing, palalakihin ko ito. Naglagay si Philip ng 5 chips na tigi 1,000,000. Hindi inaasahan ng manager na ganoon pala siya kaprangka. Pagkatapos ng unang pagkabigla, siya ay masaya. Ang isang malaking taya ay magliligtas sa lahat ng problema. Isang bagong bangkos ng bakal na plankton ang muling ipinakita. Naglagay si Philip ng 5,000,000 halaga ng chips at sumigaw, 5,000,000. Sumilip ang ilang tao sa manager. Matapos makakuha ng positibong sagot, sumunod sila at naglabas ng 5,000,000 chips bawat isa. Mula sa unang laro, sinubukan ni Philip kung malalaman niya kung ginamit niya ang mga patakaran ng espasyo. Obviously, hindi pa ganoon kalakas ang lugar na ito. Sa unang laro, ang hindi kumikibo na iron plankton ay talagang tiningnan ni Philip gamit ang mga patakaran ng espasyo, ngunit walang nakapansin ng anumang kakaiba. Sa pagkakataong ito, nagpatuloy si Philip sa paggawa ng isang malaking palabas mula sa kanyang napili, bumubulong habang nakatiklop ang kanyang mga kamay, pakiusap, pagpalain mo ako.
Sa simula ng karera, medyo mabagal ang Iron Plankton number 2 ni Philip. Ito ay naiwan ng isa pang bakal na Plankton sa simula pa lang. Sinubukan ni Philip ang isang bagong trick. Inilabas niya ang mga alituntunin ng espasyo sa bakal na Plankton na kasalukuyang nasa unang lugar. Ang malaswamp na lugar ay nagpabagal sa bilis ng bakal na Plankton. Ito ay isang maliit na trick na natuklasan ni Philip noong binago niya ang space ring sa kagubatan ng Fire Phoenix Royal Family. Kabanata 3423. Hindi naman ito pinansin ng iba. Pagkatapos ng lahat, ang bakal na Plankton ay mabilis o mabagal anumang oras. Bagamat ang lahat ng bakal na Plankton ay niligpit, ito ay kadalasang nakatarget sa bakal na Plankton ng customer. Ganoon din ang ginawa ni Philip sa pangalawa, ngunit hindi madaling gawin iyon sa pangatlo dahil sa takot na maghinala. Kaya, nagdagdag si Philip ng kaunting tulong sa likod ng kanyang Iron Plankton number 2 at nakita ang isang makabuluhang pagtaas sa bilis nito. Go! 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 Galit na sigaw ni Philip. Mukhang excited din si Carl nang makita ang posibleng tagumpay. Ang bakal na Plankton na iyon sa wakas ay nalampasan ng Iron Plankton number 3 sa huling minuto at nakarating sa finish line. May ngiti sa labi, mabilis na winalis ni Philip ang lahat ng chips sa kanyang harapan sa kanyang mga bisig habang si Carl naman ay mukhang tulala pa rin. Nanalo sila bigla, at marami rin. Sumimangot ang manager, ngunit wala siyang masabi. Naghagis siya ng higit sa 12 milyon sa isang pagkakataon. Babalatan ng kanyang amo ang kanyang balat kapag nalaman niya ito. Sa oras na ito, sinabi ni Philip na ilalabas niya si Carl doon, at ang manager ay nagmadaling pasulong. Kung hindi niya naibalik ang pera ngayon, malamang nabalatan siya ng buhay. Mahal na panauhin, hindi mo ba gustong maglaro ng isa pang laro? Tingnan mo, marami tayong ibang laro dito. Sinundan ng manager si Philip na may nakakabigay puri ng ngiti. Habang nag-uusap sila, nagkataon na muli silang lumagpas sa umiikot na gulong. Huminto si Philip at sinabing, ibabalik ko lahat ng nawala ko dito ngayon lang. Naghagi si Philip ng 5 chips na nagkakahalaga ng 1 milyon bawat isa, ngunit ang lahat ay nawala sa alisan ng tubig. Nakita ng manager ang pagkakataon, kaya patuloy niyang hinikayat si Philip na baka maswertehin siya sa susunod. Nagkukunwaring naniniwala sa mga salita ng manager, naglagay si Philip ng 5 milyong halaga ng chips ng sabay-sabay at sinabing, pagkakatiwalaan kita minsan. Habang tumatalo ng bola, ginamit ni Philip ang space barrier upang bahagyang ayusin ang anggulo, at sa wakas ay napunta ang bola sa numero 68. Napakunot noo ang manager at akmang aliwin si Philip na 1-1 ang pagbabalik, at may pagkakataon pa mamaya. Manager, tingnan mong mabuti. Inilagay ko ang aking taya sa 68, sa ilalim ng malaking karatula, sabi ni Philip sa tainga ng manager. Dahil sa anggulo ng kanyang paningin dahil sa kanyang tangkad, naisip ng manager na malaki ang taya ni Philip. Sa oras na ito, umakyat siya sa mesa at nakita na ang 5 milyong chips ay inilagay sa numero 68 ng walang pag-aalinlangan. Nanghina ang mga tuhod ng manager, at nagdilim ang kanyang paningin. Napasubsob siya sa sahig. Ito ay isang ratio ng 1:27. Nang dahan daw ang bumalik sa katinoan ng manager, ang unang pangungusap na narinig niya ay, Manager, ano ang mga posibilidad? Nang marinig ito, muntik na naman siyang mawala ng malay. Nang makita ang makatotohanang eksenang ito, kinurot pa ng manager ang kanyang hita para kumpirmahin kung panaginip ba ito, ngunit dahil sa matinding sakit ay napagtanto niya na hindi ito panaginip, kundi katotohanan. Matapos sagutin ng totoo si Philip, ang manager ay hindi na naglakas loob na itago pa ito ngunit sinabi sa boss ng casino tungkol dito. Nang sinusubukan ng manager na bumili ng oras sa grounds ng pagpapalitan ng chips, isang grupo ng mga tao ang pumasok mula sa pinto. Isang seryosong mukhang nasa katanghaliang gulang na lalaki na napapalibutan ng isang grupo ng mga lalaking nakaitim ang lumapit kina Philip at Carl. Sumigaw siya, sino ang naglakas loob na manggulo sa aking lugar? Kabanata 3424. Malapit ka na sa mukha ko. Bakit ka sumisigaw ng malakas? May mali ba sa mata mo? Ngumuso si Philip bago nagpatuloy, ako ang nanggugulo. Ano bang problema? I advise you don't be so cocky. Mabubugbog ka ng ganito. Nakita ng nasa katanghaliang gulang na ang lalaking ito ay napakayabang at malamig na nagsalita. Nagmamadaling lumapit ang manager sa lalaking ito, sinabi sa kanya ang nangyari, at pinagalitan ng amo, basura. How dare you believe in magic tricks? Pinapasok mo ang isang pulubi sa kasino ko. I think you must be tired of living. Boss, iligtas mo ang aking buhay. Hindi na ako mangangahas na gawin ito. Napaluhod ang manager at humingi ng awa. Sinipa ng lalaki ang manager at sinabing, bilasan mo at umalis ka sa paningin ko. Huwag mo na akong makitang muli.
Ang dalawa ay patuloy na nagtitigan sa isa't isa, at sinabi ni Philip, nasaan ang pera na napanalunan ko? Anong pera? Hindi ka nanalo ng pera. Sinubukan ng amo na maglaro ng marumi at mayabang na sinabi, huwag mong isipin na maaari kang manalo ng pera mula sa akin sa pamamagitan ng paglalaro ng ilang mga trick. Oh, hindi ba ikaw ang naglalaro sa lahat ng oras? Tahimik na tanong ni Philip. Paano pa ako kikita? Masiglang sabi ng amo ngunit agad ding nagsisi. Napapaligiran siya ng isang grupo ng mga baliw na sugarol. May sumugod na may sumigaw ngunit pinigilan ng mga lalaking nakaitim at itinapon palabas ng pinto. Naisip ni Philip sa loob na hindi sapat ang lakas ng mga sugarol na ito, ngunit ang isang taong may sapat na lakas ay hindi magkakaroon ng oras na pumunta dito at magsugal pa rin. Humakbang si Philip at sinabing, ibigay mo sa akin ang pera ngayon, o sisirain kita at ang iyong kasino. Oh, talaga. Ibaba mo siya. Iwanan mo lang siya gamit ang isang kamay. Tumabi ang nasa katanghaliang gulang na nakaakbay ang mga braso sa likuran, habang ang mga lalaking nakaitim ay susugod na. Kayong lahat ay hindi masama, kaya bakit pinili mong maging isang bodyguard para sa isang walang kabuluhan? Habang nagsasalita si Philip, pinatumba niya ang mga taong umaatake sa kanya. Magaling ang mga taong ito, halos 4 o 5 bituin. Mayroong kahit na 2-6 na bituin. Namula si Carl sa gilid. Kung hindi niya mahanap ang pera ngayon, siya at ang kanyang mga juniors ay maaaring maging mga tog din. Gayunpaman, habang siya ay nahihiya, napabuntong hininga si Carl sa lakas din ni Philip. Napakadali niyang napatumba ang mga taong ito. Sabik pa siyang subukan, gusto niyang makita kung ilan ang kaya niyang hawakan. Lalong nagulat ang amo. Bilang kalagitnaan ng yugto ng 7 bituin, halos hindi niya maabot ang antas na ito, ngunit hindi niya maibigay ang pera ng walang bayad. Nang makitang paunti-unti na ang mga lalaking nakaitim, palihim na hinawakan ng amo ang isang punyal sa kanyang kamay na parang naghihintay ng pagkakataon na patayin si Philip sa isang suntok. Kabanata 3425. Matagal nang napansin ni Philip ang mga galaw ng amo ngunit hindi siya tinawag. Biglang sumili ang malamig na liwanag sa kanyang mga mata. Dahil sa matinding pagpatay, gusto ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na saksakin ng dagger ang eye socket ni Philip. Nang maisip niyang magtatagumpay na siya, isang napakalaking bugzo ng hangin ang bumulwak mula sa katawan ni Philip, at halos hindi maimulat ng lalaki ang kanyang mga mata dahil sa matinding pressure. Nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata ay mahigpit na ikinapit ng lalaking nasa harapan niya gamit ang 2 daliri. Ginulo ang buhok ni Philip dahil sa malakas na hangin. Ang kanyang mga mata ay tumusok sa isip ng amo na parang matalas na espada, at ang kanyang punyal ay hindi makawala sa malabisyong pagkakahawak na iyon kahit na ano paman. Wala kang pagkakataon. Sabihin mo sa akin kung paano mo gustong harapin ito. Habang nagsasalita si Philip, humakbang siya pasulong, hinawakan ang kwelyo ng lalaki, at binuhat siya. Ang tatay ko ang pinuno ng Mountain Wolf Squad. Wala kang magagawa sa akin. Bagamat nawala ng katinoan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, sinubukan pa rin niyang panatilihing matatag ang kanyang tono. Talaga? Oh, natatakot ako. Nakangiting lumingon si Philip kay Carl at sinabing, narinig mo na ba ito? Hindi. Sino ang may pakialam kung isa kang mountain wolf o mountain dog? Kailangan mong bayaran ang perang inutang mo sa akin. Sinipa ni Philip ang guya ng lalaki at nabali ito. Napaungol ang lalaki sa sakit, namimilipit habang sinusubukang kumawala sa pagkakahawak ni Philip. Bibigyan kita ng isa pang 3 segundo para magdesisyon. Ito ang iyong kanang binti sa susunod, at ang pwesto sa pagitan ng iyong mga binti pagkatapos nito, malamig na sabi ni Philip. 3, 2. Nagpupumiglas ang lalaki habang hinaampas niya ang braso ni Philip na siyang nagpaangat sa kanya. Sumigaw siya, ikaw na demonyo. Papatayin ka ng aking ama. Sa sinabi nito, sinipa ni Philip ang kanang guya ng lalaki at nabali ito. Kung ikukumpara sa isang tulad mo na humihigop ng dugo ng mga tao na tuyo nang hindi iniluluwa ang kanilang mga buto, hindi ako demonyo, nakangiting sabi ni Philip. 3, 2. Bago pa gumaling ang lalaki sa dati niyang sakit ay muling nagbilang ang lalaking nasa harapan niya, at ang target sa pagkakataong ito ay walang iba kundi ang kanyang pagkalalaki. Wala pa siyang anak. Ano ang dapat niyang gawin kung may nangyari? Libo-libong kaisipan ng Dom Aloy sa isipan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Babayaran kita. Sa wakas ay nagpaubaya ang lalaki, matagumpay na napigilan ang susunod na pag-atake ni Philip. Nang marinig iyon, bumitaw si Philip. Muling humagulgol ang lalaki nang dumampi ang kanyang mga paa sa lupa at malumanay na napaupo sa sahig. Kung ginawa mo ito ng mas maaga, hindi ka maghihirap. Ngunit hindi ako makakakuha ng ganoong kalaking pera. Maaari kitang bigyan ng 100 milyon, ngunit hindi hihigit pa doon.
Okay lang ang 100 million, pero may isang kondisyon ako. Pabayaan mo lahat ng nahuli mo kanina, kinalikot ni Philip ang punyal sa kamay. Nag-alinlangan ang lalaki. Any problem? Tumigil ang mga galaw ni Philip, at tinitigan niya ang lalaki. Oo naman, walang problema. Sige bilasan mo. Umupo si Philip sa isang bangkito at pinanood ang lalaking nasa katanghaliang gulang na tumawag para mangolekta ng pera at palayain ang mga hostage. Mabilis na nakolekta ang pera, at inabot ni Philip ang kanyang communicator upang tanggapin ito. Eksaktong 100 million star dollars iyon. Maya-maya, may naghatid sa 8 juniors ni Carl palabas ng elevator. Mabilis na humakbang si Carl para tingnan kung nasaktan sila. Niyakap nila ang isa't isa at umiyak, ngunit hindi masyadong sinisisi ni Carl ang junior niyang iyon. Lahat ay nagmula sa malayong kanayunan, at hindi maiiwasang hindi nila kakayanin ang tukso. Maikling sinabi ni Carl sa lahat na iniligtas sila ni Philip. Lumakad ang mainit na ulo ng binata kay Philip at lumuhod, ngunit hindi siya pinigilan ni Philip. Sir, salamat sa pagligtas sa akin. Humihingi ako ng paumanhin sa aking kawalang ingat kanina. Mukha naman siyang sincere. Tumayo ka. Tinulungan siyang tumayo ni Philip, tinitigan ang kanyang mukha na puno ng panghihinayang, at sinabing, hindi masamang maging mayabang ang mga kabataan kung minsan. Ibinigay ni Philip kay Carl ang 300,000 star dollars na nawala nila kanina. Bagaman hindi gaanong 300,000, ito ang pag-asa ng kanilang buong guild. Pinalibutan nila si Philip at naglakad palabas. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na kakainom lang ng mga painkiller ay nagsabi sa isang lalaking nakaitim na nakasandal sa dingding, bantayan mo sila. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.